Ang nakatatandang kapatid na babae ay hindi lamang isang magandang babae, kundi isa ring pinakamahusay na psychiatrist sa Korea. Taglay niya ang lahat ng katangian ng isang babaeng mahusay sa trabaho at bahay. Mayroon siyang perpektong pamilya na ang biyenan niyang lalaki ay isang taga-usig at ang biyenan niyang babae ay isang manunulat ng detective story. Ang kanyang asawa ay isang mahusay na plastic surgeon at mayroon silang isang gwapo at matalinong anak. Ang kanyang pamilya ay perpekto ng walang kapintasan, kaya maraming tao ang naiinggit at humahanga sa kanila. Biglang, isang araw, nagsimulang magulo ang kanilang buhay dahil sa isang kakaibang babae na may hindi matatag na pag-iisip. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang biyenang babae na parang kabataan na tumulong sa kanya na hanapin ang mga pahiwatig, ibunyag ang krimen ng iba at bawiin ang kanyang asawa. Mula rito, nagsimulang malantad ang madilim na bahagi ng huwad na masayang pamilyang ito. Nang araw na iyon, sa psychological clinic ni Yang Won, tumanggap siya ng isang pasyente na nagngangalang Sena. Dati nang pumunta ang babaeng ito sa clinic ni Yang Won at sinabi na umibig siya sa isang lalaking may asawa di isang anak. Gayunpaman, hindi masaya ang kanyang buhay dahil ang taong itinuturing niyang malapit ay hindi niya kasundo. Tinanong ni Sena si Yang Won kung bakit kailangan nilang tiisin ang ganoong walang kabuluhang buhay para lang sa reputasyon ng pamilya. Nais ni Sena na iligtas ang lalaking iyon mula sa huwad na relasyon ng pamilya. Walang tigil siyang nagtanong ng mahihirap na tanong kay Yang Won. Paano kung malaman ng pamilya ang tungkol sa relasyon nilang dalawa? Sa pangalan, magkakamag-anak sila kaya akala nila nagkakaintindihan sila. Pero sa totoo lang, wala silang alam sa isa't-isa. Hindi ba sila nahihiya doon? Ang pagkarinig sa tanong na ito ay nagparamdam kay Yang Won ng matinding pagkairita. Ngunit dahil ang customer ang hari, kailangan niyang magtiis, suriin, at sagutin ang bawat tanong ng babae. Matapos paalisin ang kakaibang customer, medyo naiinis si Yang Won, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, biglang nakatanggap si Yang Won ng isang package na walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, nagulat siya dahil sa loob nito ay may bangkay ng isang maliit na ibon at kasama nito ang isang larawan ng kanyang pamilya. Hindi pa roon nagtatapos, mayroon ding isang card sa loob na may nakasulat na ayos lang ba ang pamilya mo. Dahil dito, labis na natakot si Yang Won at hindi sinasadyang naalaala ang turo ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang buhay ay parang slide na mayroong pag-akyat at pagbaba. Sa pag-iisip nito, sinubukan ni Yang Won na pakalmahin ang kanyang sarili upang maprotektahan ang kanyang maliit na pamilya. Ngunit hindi niya alam na ito ay simula pa lamang at may mga bagay na wala sa kanyang kontrol na nangyayari. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa, nakatayo ang kanyang biyena na babae sa tabi ng kama at tinitingnan siya ng may panganib. Bago iyon, nagpakabit siya ng isang gawaing sining na gawa sa bakal sa itaas mismo ng ulo ng kama. Biglang nagising ang asawa at nakita ang kanyang asawa na nakatitig sa kanya, kasama pa ang kakaibang gawaing sining na iyon. Hiniling niya sa kanyang asawa na tanggalin ang nakakatakot na sining na iyon dahil baka ma-cardiac arrest siya at mamatay. Gayunpaman, hindi pumayag ang asawa at tumalikod para bumalik sa kanyang silid. At ang babae ay lihim na sumpa na ang gawaing sining ay malapit nang bumagsak. Nang araw na iyon sa plastic surgery hospital, ang asawa ni Yang Won na si Jae-jin ay nawawalan ng kontrol at nagmamadaling pumunta sa banyo. Galit na galit siyang hinuhugasan ang kanyang mga kamay na puno ng sarsa. Ngunit isang magandang doktor ang lumapit upang tulungan siyang tanggalin ang kanyang surgical gown at pagkatapos ay niyakap siya upang aliwin. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Jae-jin na kumain kasama siya. Ngunit nang lumabas silang dalawa sa pinto ng ospital, isang tauhan ang dumating upang makipagkita kay Jae-jin. Walang pag-aatubili, pinayagan niyang kumain ang babaeng doktor kasama ang ibang kasamahan habang siya ay pumunta upang harapin ang kanyang tauhan. Nang ang dalawang lalaki ay masayang kumakain at nag-uusap sa isang restaurant, hindi sinasadyang dumating din doon ang kanyang asawa at mga kasamahan. Masaya silang nagbatian at masaya ring ipinakilala ni Jae-jin ang kanyang tauhan sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yang Won na nakita na niya ang binata sa harap niya sa isang lugar. Ngunit sinabi ng binata na madalas niya siyang makita sa sea. Hindi na ginambala ni Yang Won ang pagkain ng dalawa, bumati sa kanila at umalis. Nang lumabas siya, lumingon siya at nakita niya ang dalawang lalaki na nag-uusap at nagtatawanan ng masaya, kaya medyo nagduda siya. Papauwi na si Yang Won nang tumawag ang isang empleyado para ipaalam sa kanya na mayroong sinadyang naglabas ng lumang iskandalo ng kanyang ama tungkol sa panghaharas sa isang babaeng kalihim. Nagmamadaling nag-online si Yang Won upang tingnan ang drama at basahin ang lahat ng negatibong komento sa internet. Sa sandaling iyon, biglang bumalik ang mga lumang alaala na nagparamdam sa kanya ng kaunting emosyon. Noong nasa high school pa siya, isang beses, habang pauwi mula sa paaralan, nalaman niya na ang kanyang ama, na isang taga-usig, ay inakusahan ang tungkol sa kanyang pagnanakaw at panghaharas sa isang babaeng kalihim. Nang araw na iyon, nang umuwi siya, nakita ni Yang Won ang kanyang ama at ang kanyang kasalukuyang biyenang lalaki na nag-uusap. Taos pusong nag-alok ang biyenang lalaki na tumulong, ngunit wala rin siyang magawa. Ang totoong ama, sa takot na hindi siya paniwalaan ng kanyang anak, ay patuloy na nagpapaliwanag sa kanya na siya ay inosente at may nagtatangkang saktan siya. Ngunit hindi naniwala si Yang Won at sinabi sa kanya na patunayan
mapatunayan ang katotohanan. Ang isang tuwid na puno ay hindi natatakot na mamatay ng nakatayo, kaya kung ito ay totoo, madali niya itong mapapatunayan. Mayroon ding isang pagkakataon na sinabi ng kanyang ama na kailangan nating maging matatag kapag tayo ay nadapa. Ngayon, nadapa siya, kaya dapat siyang maging malakas at matatag upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Matapos sabihin ito, mabilis na itinago ni Yang Won ang kanyang mga luha at tumakbo palabas. Plano lang niyang tumakbo sa rooftop upang makapagpahinga, ngunit hindi niya inaasahang makarinig siya ng malakas na ingay. Natakot siya nang makita niya na hindi kinaya ng kanyang ama ang stress at sinubukang lumipad, at ang resulta ay namatay siya ng tuluyan. Sa harap ng litrato ng kanyang namayapang ama, hindi napigilan ni Yang Won ang kanyang emosyon at puno siya ng hindi maipaliwanag na sakit at pagsisisi. Bumalik sa kasalukuyan, walang ideya si Yang Won kung sino ang naghukay sa masakit na nakaraan na iyon at kung ano ang kanyang intensyon. Samantala, nagpadala ang kanyang biyanang lalaki ng mga tao upang imbestigahan ang pinagmulan ng post na iyon, ngunit wala pa ring resulta na nag-aalala sa kanya. Nang gabing iyon, inanyayahan ng biyanang lalaki si Jae-jin na umupo at uminom ng zamba habang nagkukwentuhan. Gayunpaman, inis na pinutol ni Sagang ang usapan ng mag-ama na sinasabing kailangan ng kanilang anak na magpahinga pagkatapos ng matinding trabaho. Sinunod ni Jae-jin ang kanyang ina at masunuring umalis sa harap ng kawalan ng magawa ng kanyang ama. Nang wala na ang kanilang anak, nagbago ang ugali ng mag-asawa at hindi na nagkunwari sa isa't-isa. Matagal nang alam ni Sagang ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa at bihira siyang makita sa bahay. Kaya nakakatawa na bigla siyang nagkunwari na isang mabuting ama. Ang mga masasamang bagay na ginawa niya ay kinailangan niyang ayusin at linisin upang mapanatili ang posisyon niya bilang taga-usig hanggang ngayon. Kailangan lang niya na maging responsable ang kanyang asawa at huwag siyang guluhin. Tinuyan ng biyanang lalaki ang kanyang asawa na sinasabing ginawa niya ang mga bagay na iyon upang mapanatili ang kanyang mataas na imahe. Kung mailalantad ang lahat ngayon, hindi siya makakaiwas sa kahihiyan. Ang bawat isa ay may sariling dahilan at hindi sila nagkasundo sa kanilang mga pananaw. Pareho silang naniniwala na tama sila at nagparaya at nagpigil sila upang protektahan ang tinatawag nilang pamilya. Gayunpaman, hindi alam ng mag-asawa na ito na ang magiging huli nilang pagtatalo. Dahil pagkatapos noon, pumunta sa bundok ang biyanang lalaki, ngunit sa kasamaang palad, nahulog ang isang malaking bato sa kanya na agad niyang ikinamatay. Sa lamayan, nang makita ni Jae-jin na mukhang pagod ang kanyang biyanan, isinama niya ito ni Doktor o pauwi, habang si Yang Won ay naiwan upang salubungin ang mga bisita. Ngunit sa sandaling ito, narinig niya ang iyak at nagulat siya nang malaman na ang umiiyak ay si Sena. Ang taong ito ay dating pumunta sa kanyang klinika para magpakonsulta. Tinanong ni Yang Won si Sena kung bakit siya naroon at kung kilala niya ang kanyang biyanang lalaki. Habang nag-uusap sila, ang mga bodyguard at empleyado ni Jae-jin ay nakatitig sa kanila. Ngunit si Sena ay nagsabi lamang ng paumanhin at dali-daling umalis. Sinundan ni Yang Won ng tingin ang likod ni Sena at naramdaman niya na mayroong isang sikreto na walang nakakaalam na nakatago. Pagkatapos, nang matapos ang lamayan, inayos ni Yang Won ang mga gamit ng kanyang biyenan. Bigla, nakakita siya ng isang nakatagong safe sa likod ng dingding at sinubukan niyang maglagay ng password. Ngunit mali ang lahat. Pagkatapos mag-isip, sinubukan niyang ilagay ang petsa ng pagkapanalo na nakasulat sa likod ng paborito nitong larawan ng pamilya. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nabuksan ang safe. Kinuha ni Yang Won ang mga bagay sa loob na isang notebook at isang isinaksak niya ang USB sa computer at sa loob nito ay may mga folder na naglalaman ng mga video ng kanyang asawa mula pa noong bata pa ito. Naantig siya sa malalim na pagmamahal ng kanyang biyanang lalaki para sa kanyang asawa. Hanggang sa pinindot niya ang huling file na naglabas ng isang recording. Sa recording, iniutos ng biyanang lalaki sa ibang tao na suhulan ang babaeng kalihim upang gumawa ng isang iskandalo ng panghaharas upang siraan ang ama ni Yang Won. Ang taong nagdulot ng kamatayan ng kanyang ama ay ang kanyang biyanang lalaki. Hindi siya makapaniwala. Nagdusa si Yang Won at hindi niya maintindihan kung bakit siya ang gumawa nito, samantalang matalik na magkaibigan ang kanyang ama at ang biyanan niya mula pagkabata. Matapos mamatay ang kanyang ama, kinuha siya ng biyanan niya at inalagaan ang lahat ng kanyang pangangailangan mula sa pagkain hanggang sa tirahan. Ang mga pangyayaring ito ay nag-ambag pa sa kasal niya kay Jae-jin. Ngayon, nalantad na ang katotohanan. Lahat ng ginawa ng kanyang biyanan para sa kanya ay isang pagkukunwari lamang at ang imahe ng isang mabait na biyanan ay naging kasuklam-suklam. Hindi matanggap ni Yang Won ang nakakasuklam na katotohanan na ito. Nang gusto niyang imbestigahan ang katotohanan, bigla siyang nakarinig ng musika mula sa silid ni Sagang. Pumasok siya at nakita ang kanyang biyanan na sumasayaw sa musika ng magaan at malambot na parang nabunutan siya ng tinig. Ngunit ang eksenang ito na nangyayari sa isang babaeng bagong namatayan ng asawa ay lubhang kakaiba para kay Yang Won. Lumapit siya, pinatay ang musika at tinanong si Sagang kung alam niya ang ginawa ng kanyang asawa sa kanyang ama. Matapos marinig ang recording, walang emosyon si Sagang at sinabi na hindi niya alam ang mga detalye ng nangyari noong panahong iyon. Kalmado si Sagang at sinabi kay Yang Won na ang kanyang ama at biyanang lalaki ay parehong patay na. Kung nais ni Yang Won na i-report sa pulis o ilantad ang katotohanan, ang kanilang pamilya lamang ang masisira. Tinanong niya si Yang Won kung ano ang mangyayari sa pamilya kung malalaman ang katotohanan at kung ano ang kailangan niyang panatilihin. Lahat ng pagpipilian ay nasa kamay ni Yang
Yang Won. Para sa kapayapaan ng kanyang pamilya, pinili ni Yang Won na itago ang katotohanan. Si Yang Won at ang kanyang asawa ay sabay na nakatanggap ng award na Doctor of the Year. Tuwang-tuwa si Sagang nang makita niya ang kanyang anak at manugang na babae na nakatayo sa entablado upang tanggapin ang parangal. Ang tanging hindi niya nagustuhan ay ang espesyal na pagpapasalamat ng kanyang anak sa kanyang namayapang ama sa kanyang acceptance speech, ngunit hindi niya siya binanggit. Hindi niya alam na ang kanyang anak, na itinuturing niyang kanyang pagmamalaki, ay hindi na makahawak ng surgical knife. Pumasok si Jae-jin sa operating room, ngunit kailangan niyang magsuot ng headphone upang gamutin ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng soft music. Hinihayaan niya si Dr. O na gawin ang operasyon para sa kanya. Pagkatapos ng operasyon, nilapitan ng pamilya ng pasyente si Jae-jin upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Dahil hindi alam ni Jae-jin kung paano sasagot, tumulong si Dr. O. Sinabi niya na si Jae-jin mismo ang nagsagawa ng operasyon at ibinigay ang lahat ng tagumpay sa kanya. Kinabukasan, 49 day ng kamatayan ng kanyang biyenang lalaki, ang buong pamilya ay pumunta sa sementeryo. Ang tiyahin ni Jae-jin at ang kanyang biyena na babae ay hindi magkasundo kaya nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Bago umalis, hinila ng tiyahin si Yang Won at tinanong kung alam niya ang mga detalye sa nobela ni Sagang. Ayon sa anak ng tiyahin, kumalat sa internet ang chismis na si Sagang mismo ang pumatay sa kanyang asawa. Dahil ang mga detalye sa nobela tungkol sa pagkamatay ng biyenang lalaki ay eksaktong kapareho ng nilalaman ng nobelang isinulat niya. Nang bumalik siya sa klinika, matapos niyang magbigay ng konsultasyon sa isang pasyente, kinuha niya ang larawan ng pamilya mula sa anonymous letter sa kanyang desk. Nang sandaling iyon, nagulat siya nang makita na ang lahat ng 5 miyembro ng pamilya ay may numero. Ang kanyang biyenang lalaki ang unang tao, sinundan ng kanyang asawa, biyena na babae, anak at siya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito, ngunit nagalit siya. Kinabukasan, nakatanggap ulit si Yang Won ng isang anonymous na package. Nang susubukan na niyang alamin kung sino ang nagpadala nito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa homeroom teacher ng kanyang anak. Dumating si Yang Won sa paaralan at sinabi sa kanya ng teacher na ang kanyang anak ay parang naging ibang tao kamakailan. Hindi lang siya basta-bastang umalis sa examination room, kundi tumanggi rin siyang sabihin ang dahilan. Sinundo ni Yang Won ang kanyang anak pauwi, iginalang niya ang isip ng kanyang anak at handa siyang maghintay hanggang sa handa itong magsalita. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang kanyang anak at hindi nagsalita. Pagdating sa bahay, nakita ni Yang Won na bumisita ang tauhan ng kanyang asawa. Nang malaman niya na ang kanyang anak ay nahihirapan sa matematika, nagboluntaryo siyang tulungan ang anak niya sa pag-aaral. Sa kanyang pagpayag, tinapik ng tauhan sa balikat si Jae-jin at tumayo silang dalawa upang umalis at mukhang mayroon silang kakaibang pagiging malapit sa isa't isa. Bago pa mawala ang kakaibang pakiramdam na naramdaman ni Yang Won, iminungkahi ng kanyang asawa na gawing tutor ang tauhan para sa kanilang anak. Nang makita ni Yang Won na naging mas masaya ang kanyang anak sa ilalim ng pagtuturo ng tauhan, hindi niya tinanggihan ang panukala ng kanyang asawa. Habang hindi pa nawawala ang kakaibang pakiramdam na dinala ng tauhan kay Yang Won, muling lumitaw si Sena at nagsalita ng mga kakaibang salita. Gusto lang malaman ni Yang Won kung ano ang relasyon sa pagitan niya at ng kanyang biyenang lalaki, ngunit hindi sumagot si Sena. Sa halip, kinuha niya ang larawan ng pamilya sa lamesa at tinanong kung talagang masaya sila at kung ang kaligayahan ay peke, ito ay talagang malungkot. Matapos umalis si Sena, muling pinuntahan ng kanyang tiyahin si Yang Won. Sa pagkakataong ito, dala niya ang nobelang isinulat ng kanyang biyenan. Binasa ni Yang Won ang nilalaman ng nobela at sinuri ang mga komento sa internet. Nagduda siya na ang pagkamatay ng kanyang biyenang lalaki ay may malalim na misteryo. Kaya, pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng kanyang biyenang lalaki. Nagduda rin ang pulis at sinabi na nagmungkahi sila ng autopsy noon, ngunit tinanggihan ng pamilya. Nang makita ang lagda ng kanyang biyenan sa form ng pagtanggi, lalo pang nagduda si Yang Won na may kinalaman ang kanyang biyenan sa lahat ng ito. Dinala niya ang nobela sa lugar kung saan nangyari ang aksidente sa kanyang biyenang lalaki upang siya satin. Ang bundok na ito ay nililibot na ng kanyang biyenang lalaki sa loob ng mga dekada, kaya di lubos siyang pamilyar sa mga daan doon. Sa makatuwid, maliit ang posibilidad na nagkaroon siya ng aksidente, kaya nagduda siya na mayroong pangalawang tao sa lugar. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang anino sa kanyang harapan at nang lumingon ang taong iyon, natigilan siya nang makita na ito ay ang kanyang biyenan na si Sagang. Tinanong niya kung bakit siya naroon at sinabi ni Sagang na naglalakad siya at nalaglag niya ang kanyang lighter. Pagkatapos ay tinanong niya si Yang Won kung bakit siya naroon. Nang makita ang kanyang nobela sa kamay ni Yang Won, tinanong ni Sagang kung nagdududa siya sa kanya. Direkta nilang pinag-usapan ang gusto nilang malaman. Tinanong ni Yang Won ang kanyang biyenan kung bakit niya tinanggihan ang autopsy at kung may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang biyenang lalaki. Sa isip ng kanyang biyenan na babae, hindi bihira para sa isang masamang lalaki tulad ng kanyang asawa na mayroong gustong pumatay sa kanya. Kung totoong pinatay ang biyenang lalaki, mas maganda na sabihin sa lahat na siya ay tinamaan ng isang bato. Hindi sigurado si Yang Won kung totoo ang sinasabi ng kanyang biyenan. Ngunit sa kasalukuyan, wala nang ibang ebidensya upang pagdudahan ang kanyang biyenan, kaya pansamantala siyang huminto. Nang gabing iyon, sinabi ni Jae-jin kay Yang Won na dadalo siya sa isang scientific seminar kinabukasan kaya aalis siya ng maaga. Gayunpaman, kinabukasan, nakatanggap si Yang Won ng isang anonymous na text message. Tinanong siya ng nagpadala, talaga bang kilala mo ang iyong asawa? Kasama nito ang ilang mga larawan ng kanyang asawa
asawa na nakangiti at nakikipag-usap sa isang babae at maging ang paghawak sa kamay ng taong iyon. Agad na tinawagan ni Yang Won ang kanyang asawa, ngunit walang sumasagot. Pumunta siya sa lugar ng seminar at nalaman na hindi naganap ang kaganapan. Nang tumawag ang kanyang asawa, tinanong ni Yang Won kung nasaan siya at sumagot ang kanyang asawa na kakaalis lang niya sa hall ng seminar. Hindi ibinunyag ni Yang Won ang pagsisinungaling ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa, lihim na chinek ni Yang Won ang kanyang telepono, ngunit nalaman niyang nabago ang password. Pagkatapos ay chinek niya ang dashcam sa kotse, ngunit ang lahat ng data na naitala noong araw na iyon ay nabura. Habang naghahanap siya ng mga kahina-hinalang bagay, narinig niya ang ring ng telepono. Kinuha niya ang telepono mula sa siwang at nalaman niyang ang tawag ay mula sa kanyang nakababatang kapatid. Nalaman ni Yang Won na ang telepono ay sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki na nalaglag sa kotse. Agad niyang tinanong ang kanyang kapatid kung bakit nasa kotse ng kanyang bayaw ang kanyang telepono, ngunit hindi niya masagot ang tanong na ito. Nagsimulang lumaki ang pagdududa ni Yang Won at walang tigil siyang nagtanong sa kanyang kapatid kung mayroon bang bagay sa pagitan nilang dalawa na hindi niya alam. Sinabi ng kanyang kapatid na inimbitahan siya ng kanyang bayaw na kumain, kaya aksidente niyang nalaglag ang kanyang telepono sa kotse. Pagbalik sa kanyang silid, sinimulan ni Yang Won na suriin ang history ng pagpasok at paglabas ng kotse sa pamamagitan ng paglalagay ng plate number ng kanyang asawa. Ang resulta ay nagulat siya. Madalas na pumupunta ang kanyang asawa sa lugar na binanggit ng kanyang kapatid. Bawat miyembro ng pamilya ay nagtatago ng sarili nilang mga lihim. Si Yang Won ay labis na nag-aalala, kaya nakalimutan niyang buksan ang anonymous package na natanggap niya. Nakita ito ng kanyang assistant at nagboluntaryo siyang buksan ang kahon para sa kanya. Kinabahan pa rin si Yang Won, natatakot na baka mayroong nakakakilabot sa loob. Tumayo siya sa malayo, hindi naglakas loob na lumapit ng masyadong malapit, ngunit nagulat siya nang makita na isang modelo lamang ang nasa loob ng kahon. Maingat na sinuri ni Yang Won at nakakita ng isang address sa modelo. Nag-isip siya saglit matapos matuklasan ito. Naalala niya ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata, kung kailan ang pamilya ni Yang Won at ang pamilya ng kanyang biyenan ay nagtitipon sa bakuran para maghapunan. Nang sandaling iyon, ay hidwaan sina Sagang at ang kanyang biyenang lalaki at dinala ni Sagang si Jae-jin na naglalaro. Tinawag naman ng biyenang lalaki si Yang Won upang makipaglaro. Sa bakuran, tumingala si Yang Won at hindi sinasadyang nakita ang malamig na mga mata ni Sagang. Upang linawin ang bagay, agad na nagmaneho si Yang Won patungo roon. Pagdating niya, binuksan niya ang pinto ng silid at nakita ang isang nobela ni Sagang sa sofa at isang baukwet ng bulaklak sa tabi nito. Ngunit ang nagpatindig ng balahibo ni Yang Won ay nang makita niya ang isang babae na nakahiga sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay puno ng sirop at ang taong iyon ay si Dr. Oh, ang kasamahan ng kanyang asawa. Lumapit si Yang Won upang tingnan kung humihinga pa ang tao. Sa sandaling ito, may isang boses mula sa likuran na nagsabing hindi pa siya patay. Ang nagsalita ay ang biyenan ni Yang Won na si Sagang. Nagmadaling ipinaliwanag ni Sagang na hindi siya ang gumawa nito. Kakaalis lang niya sa lugar ilang minuto na ang nakalipas nang makita niya ang babaeng doktor na nakahiga na walang malay. Nais ni Yang Won na tumawag ng pulis, ngunit pinigilan siya ng kanyang biyenan. Sinabi niya na dahil pareho silang naroon, tiyak na imbestigahan sila ng pulis. Higit pa rito, kapag kumalat ang balita, maapektuhan ang reputasyon ni Yang Won at Jae-jin. Sa pagkarinig nito, agad na tinulungan ni Yang Won at ng kanyang biyenan na babae na isakay sa kotse ang babaeng doktor at dinala ito sa kalapit na ospital. Hindi seryosong nanganganib ang babaeng doktor, nagkaroon lang siya ng head injury na nagdulot ng coma. Patuloy na iniisip ni Yang Won ang insidenteng ito, hindi alam kung sino ang gustong saktan si Dr. Oh. Gusto pa rin niyang tumawag ng pulis, ngunit pinigilan siya ulit ng kanyang biyenan na babae. Naniniwala siya na si Jae-jin ang maaaring may gawa nito. Sinabi ni Jae-jin na ibebenta niya ang villa na iyon, ngunit pinanatili niya ito hanggang ngayon at ang pamilya lamang nila ang nakakaalam ng lokasyon ng villa. Ang walang dahilan na paglitaw ni Dr. O doon ay tiyak na may kinalaman kay Jae-jin. Binanggit ni Yang Won na nakatanggap siya ng isang anonymous na mensahe. Sa nilalaman ng isang walang katuturang kasinungalingan at isang modelo, tila mayroong isang taong nag-udyok sa kanya na pumunta sa villa na ito. Bukod pa rito, nakatanggap din siya ng mga larawan ni Jae-jin sa villa at sa seminar na dinaluhan ni Jae-jin sa loob ng isang taon na hindi naman pala nag-i-exist. Ang lugar kung saan pumupunta ang kanyang asawa bawat linggo para magbigay ng seminar ay ang villa na ito. Naghinala si Yang Won na niloloko siya ni Jae-jin kasama si Dr. O kaya pumunta siya sa villa. Naroon din ang kanyang biyenan sa villa na ito na lalong nagpahinala kay Yang Won. Sa harap ng naghihinalang tingin ni Yang Won, ipinaliwanag ng biyenan na nagpapahangin lang siya at nagkataon lang na dumaan siya doon. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya kaagad upang hanapin ang kanyang anak na hindi niya makontak. Nang bumalik siya sa villa, naroon si Manager Hong na nagtatrabaho para sa kanya. Umakyat si Sagang sa ikalawang palapag at nakita ang magulong kumot na may senyales na may taong naroon. Naalala niya ang nakita niya noon na magkasama ang kanyang asawa at ibang babae sa kama na ito. Senyasa ni Manager Hong si Sagang na tingnan ang mga bagay sa mesa. Kinuha niya ang isang picture frame na may larawan ni Jae-jin na kasama ang isang babaeng may maikling buhok at sa tabi nito ay isang libro. Tinitigan ni Sagang ang libro nang may kahulugan na tila nakilala na niya kung sino ang babaeng naroon. Hindi pa rin makontak ni Yang Won si Jae-jin at pumunta siya sa ospital para hanapin ang kanyang asawa, ngunit hindi niya rin ito nakitang nagtrabaho.
Habang paalis na si Yang Won sa ospital, nagulat siya nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na naroon. Agad niyang tinanong ang kanyang kapatid tungkol sa mahiwagang relasyon nito kay Jae-jin. Naalala ng nakababatang kapatid na noong pumunta siya para humiram ng pera sa kanyang bayaw, nakita niya itong nagmamadaling umalis. Sinundan niya ito at natuklasan na pumunta ito sa isang pagpupulong. Ngunit ang lokasyon ng pagpupulong na iyon ay hindi alam ni Yang Won. Nang hindi nakakuha ng kapakipakinabang na impormasyon, pinababa ni Yang Won ang kanyang kapatid sa kotse. Pagkaraan ng ilang minuto, tumunog ang kanyang telepono at natuklasan ni Yang Won na naiwan ng kanyang kapatid ang kanyang telepono sa kotse. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang nakababatang kapatid sa telepono, biglang nakita ni Yang Won ang telepono ni Dr. O sa likurang upuan. Para malaman ang relasyon ni na Dr. O at ng kanyang asawa, bumalik si Yang Won sa ospital at ginamit ang daliri ni Dr. O para i-unlock ang telepono. Natuklasan niya na mayroong maraming larawan ni Jae-jin sa telepono. Isa sa mga larawan ay si Jae-jin at Dr. O noong bata pa sila kasama ang kanyang biyenan. Hindi inakala ni Yang Won na childhood sweethearts ang dalawa. Agad siyang umuwi para kumprontahin ang kanyang biyenan. Ipinaliwanag ng biyenan na tinulungan ng kanilang pamilya si Dr. O mula noong bata pa ito dahil isa siyang ulila. Ngunit walang relasyon sina Jae-jin at Dr. O. Si Dr. O lang ang may gusto kay Jae-jin. Pagkatapos sabihin iyon, ginamit niya ang telepono ni Dr. O upang magpadala ng mensahe sa group chat ng trabaho. Inanunsyo na nagbabakasyon si Dr. O upang hindi maghinala ang iba. Pagkatapos, binura niya ang lahat ng larawan ni Jae-jin sa telepono ni Dr. O. Pagbalik sa kanyang silid, patuloy na sinuri ni Yang Won ang telepono ni Dr. O. Aksidenteng natuklasan niya na sa araw ng pagpupulong ni Jae-jin, nagpadala si Dr. O sa kanya ng mensahe. Sinasabi na ipaubaya na lang sa kanya ang ospital at dumalo ng matiwasay sa pagpupulong. Agad na nagduda si Yang Won kung hindi si Dr. O. Sino ang babaeng kasama ng kanyang asawa? Sina Jae-jin at Dr. O ay sabay na nawala at nag-alala ang biyenan na kung magpapatuloy ito ay magdudulot ito ng maraming hinala. Kaya't nag-isip siya ng isang plano, inayos niya ang mga tao na magreklamo. Natuklasan daw nila ang isang kamera sa banyo ng ospital at inireklamo ang ospital sa paglabag sa kanilang privacy. Dumating ang mga pulis para mag-imbestiga at mangolekta ng ebidensya at sinamantala ito ng biyenan upang i-anunsyo ang pagsasara ng ospital para sa pagsasaayos. Muli na namang nagduda si Yang Won na may itinatago ang kanyang biyenan na hindi niya maaaring ibunyag. Kinuha ng biyenan ang kanyang telepono at ipinakita kay Yang Won ang isang anonymous na mensahe na natanggap niya sa ika-negatibo 49 na araw ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang mensahe ay nakasulat na, ano ang pakiramdam mo kung biglang mawala ang asawa mong gusto mong mawala? Sinabi din ni Yang Won sa kanyang biyenan ang mga bagay na natanggap niya sa pamamagitan ng post. Sinabi ni Sagang na parang sumusunod sa isang pattern. Maging ang pagkamatay ng kanyang biyenang lalaki ay tulad ng sa isang nobela, isang malinaw na uri ng panggagaya. Nagpakita pa siya ng isang video kay Yang Won. Sa video, galit na pinupunasan ni Jae-jin ang syrup sa trunk ng kotse at sinisira ang surveillance camera. Naniniwala ang biyenan sa pagkatao ni Jae-jin at sinabi na mayroong gumagamit sa kanya at nahulog silang dalawa sa isang masalimuot na bitak. Hiniling niya kay Yang Won na makipagtulungan sa kanya upang mahanap ang utak sa likod ng lahat ng ito. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaking nagpakilalang si Ki-young, ang kasintahan ni Dr. O, ang dumating. Sinabi niyang sinubukan niya itong kontakin, ngunit hindi niya ito maabot. Nagsinungaling si Yang Won at ang kanyang biyenan na baka nagpapahinga lang si Dr. O. Nagulat sila nang ipinakita ni Ki-young ang kanyang pulis at sinabi na bilang isang pulis, sigurado siyang hindi simple ang pangyayari at kailangan niyang imbestigahan ito. Hindi mapakali si Yang Won at ang kanyang biyenan. Pagkaalis ni Ki-young, dinala ng biyenan si Yang Won sa bahay ni Dr. O. Kinuha niya ang isang powder box, kumuha ng kaunti gamit ang brush at dahan-dahang hinipan ito sa lock ng code para lumitaw ang mga fingerprints. Pumasok silang dalawa sa loob ng bahay. Sinabi ng biyenan kay Yang Won na kunin ang ilang damit ni Dr. O. Samantala, itinago niya ang telepono sa isang tago na lugar upang lumitaw na naglalakbay ang babaeng doktor. Sa mismong sandaling iyon, biglang may tunog ng pagbubukas ng pinto at agad na nagtago ang dalawa sa loob ng aparador. Ang dumating ay ang kasintahan ni Dr. O na nag-aalala dahil hindi niya mahanap ang kanyang kasintahan. Galit siyang sinuntok ang dingding habang nag-aalala. Bigla siyang nakaramdam na parang may tao sa loob ng aparador at lumapit siya para buksan ito. Takot na takot si Yang Won at ang kanyang biyenan. Ngunit sa pinakamapanganib na sandali, may kumatok sa pinto na nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Ang kumatok ay si Manager Hong na nagpanggap na tiyuhin ni Dr. O. Walang pag-aalinlangan na naniwala si Ki-young at sinabi kay Manager Hong na ang kanyang kasintahan ay misteryosong nawawala. Hawak ni Manager Hong ang telepono. Mabilis niyang ipinakita ito sa harap ng pulis na si Ki-young na sinasabing naglalakbay lang si Dr. O at nag-message sa kanya. Nagduda si Ki-young na may ibang gumagamit ng telepono ng kanyang kasintahan upang magpadala ng mensahe at tinawagan niya ang numero ng kanyang kasintahan. Nakakagulat na ang tunog ng telepono ay nagmula mismo sa silid na ito. Nakinig ng mabuti si Ki-young at sa huli ay tumingin siya ng matagal sa aparador. Malapit nang mabunyag si Yang Won at ang kanyang biyenan. Sinamantala ni Yang Won ang pagkakataon at itinulak ang telepono palabas ng siwang ng aparador na lumikha ng eksenang parang nahulog ang telepono. Nag-imbento si Manager Hong ng kwento na naiwan ni Dr. O ang kanyang telepono at inakbayan niya si Police Officer Ki-young upang umalis. Inanyayahan ni Manager Hong si Ki-young na uminom sa labas kaya nakatakas si Yang Won at ang kanyang biyenan
biyenan mula sa panganib. Magkasama silang nanginginig pa sa takot at gulat. Pagdating pa lang nila sa bahay, isang lalaki na ang naghihintay sa pinto. Kumuha ang detective ng isang larawan ni Eugene at Sena, ngunit agad itong kinuha ng biyenan upang sirain. Hindi niya inaasahan na ibubuhos ng detective ang isang buong bag ng iba pang mga larawan. Si Sena ay ang kabit ni Eugene. Lumabas na hindi nais ng kanyang biyenang lalaki na masaktan si Yang Won, kaya di kinuha niya ang detective upang imbestigahan si Sena. Nalaman niya na si Sena ay isang manu o mangkukulam na nagkaroon ng dalawang kasal at isang relasyon. Ang tatlong lalaki ay lahat ay namatay sa kakaibang paraan. Ang una ay namatay dahil sa pagkain ng pufferfish, ang pangalawa ay namatay sa ilalim ng tubig, at ang pangatlo ay namatay dahil sa sunog. Siyempre, nakatanggap si Sena ng tatlong malaking halaga ng insurance mula sa tatlong lalaking ito, kaya tinawag siyang manu ng dugo. Naghinala si Yang Won na sinasaktan ni Sena ang mga tao para sa pera sa insurance, ngunit sinabi ng detective na walang sapat na ebidensya para patunayan ito. Napabulalas ang biyenan sa takot, dapat pala ay inasikaso ko na siya noon pa. Dito lang nalaman ni Yang Won na matagal nang alam ng kanyang biyenan ang pag-iral ni Sena. Hula ng detective na hindi ito simpleng kaso ng pagtataksil. Maaaring nasa malaking panganib si Eugene at siya ang susunod na biktima para sa ikaapat na burol ni Sena. Sobrang nag-alala si Sagang na halos mawala sa sarili dahil sa mangyayari sa kanyang anak na si Eugene. Gusto niya agad ipagbigay alam sa pulisya para iligtas ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ni Yang Won. Nag-alala siya na kung kumalat ang balita ay makakaapekto ito sa kanyang reputasyon at karera. Ayaw niyang masira ang kanyang mga tagumpay dahil lang sa isang masamang tao. Nagpasya siyang hanapin si Eugene, mas gugustuhin niyang siya ang magdulot ng kanyang kamatayan kaysa sa Manu. Pagkatapos ng taping para sa psychological counseling show, nakatanggap si Yang Won ng isa pang hindi kilalang pakete. Sa loob nito ay isang modelo ng kotse na ang plaka ay kapareho ng sa kanyang asawang si Eugene. Dali-dali siyang lumabas para harangin ang nagde-deliver at tanungin kung sino ang nagpadala. Ngunit sinabi lang ng nagde-deliver na ang taong iyon ay nakasuot ng sombrero at salamin na nakatakip ang mukha, kaya hindi niya matukoy kung lalaki o babae. Dahil sa sagot, bumalik si Yang Won sa opisina na dismayado. Sinuri niya ng mabuti ang modelo ng kotse at natuklasan ang isang address sa ibabaw nito. Pagkatapos niyang buksan, nakita niya ang isang video ng isang modelo ng kotse na nahuhulog sa dagat na may kasamang kakaibang tawa ng isang babae. Si Yang Won ay natakot at hindi mapakali, bigla niyang naalaala ang sinabi ng kanyang biyenan na nahulog sila sa isang maingat na inihandang bitag. Mabilis na tumakbo si Yang Won para hanapin ang kanyang biyenan. Sa oras na iyon, tinawag si Sagang ng pulis para kumuha ng pahayag. Nahuli na ng pulis ang taong lihim na kumukuha ng video gamit ang kamera sa ospital. Tinanong ng pulis si Sagang kung bakit hindi nila makita si Direktor Eugene sa ospital. Nang malapit nang magsalita si Sagang, dumating si Yang Won sa tamang oras at sinabi na nagtatrabaho ang kanyang asawa. Ang nahuli ay ang taong sadyang inayos ni Manager Hong, at ang humahawak ng kasong ito ay walang iba kundi ang kasintahan ng babaeng doktor na si Ki-ung. Naghinala siya na ang biyenan at si Yang Won ang nasa likod ng plano. Isang pulis ang nagtanong sa taong naglagay ng nakaw na kamera kung bakit niya ginawa iyon at lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Sinabi ng taong naglagay ng nakaw na kamera na ginawa niya ito dahil mahal niya si Direktor Eugene, ngunit hindi siya mahal pabalik. Pagkatapos marinig ito, pinatawad ni Sagang ang maling pag-ibig ng taong naglagay ng nakaw na kamera at sinabing kalimutan na lang nito ang kanyang anak. Matapos ayusin ang bagay na ito, inanyayahan ni Yang Won si Ki-ung sa kanyang klinika bilang isang psychologist. Nais niyang lapitan ang kasintahan ni Dr. O para hanapin ang kotse ni Eugene at hikayatin siyang sabihin ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang kasintahan. Sinamantala ni Yang Won ang pagkakataon na ipaalam kay Ki-ung na hindi lang si Dr. O ang nawawala, kundi maging ang kanyang asawa na si Eugene ay matagal nang nawawala. Sinabi niya na posibleng magkasama ang dalawa at para mahanap sila, kailangan munang mahanap ang kotse ni Eugene. Naniwala si Ki-ung dito at hiniling kay Yang Won na hintayin ang balita mula sa kanya. Pagdating sa bahay, nakita ni Yang Won ang isang lalaki na nagpapalit ng damit sa silid. Akala niya ay ang kanyang asawa, ngunit nang lumingon ang lalaki, napagtanto niya na ito ay isang alagad ng kanyang asawa. Dumating ang alagad para magtutor sa anak niya at ipinaliwanag niyang nabasa ang kanyang damit ng Joyce. Sinabi ng anak ni Yang Won na hiramin ang damit ni Eugene. Kinabukasan, nakipagkita si Ki-ung kay Yang Won at ipinakita sa kanya ang mga larawan na nagpapakita ng biyahe ni Eugene. Ang kotse ay pumunta sa timog at huminto sa toll plaza at service area. May isang babae sa kotse ni Eugene, ngunit hindi siya si Dr. O. Naunawaan ni Yang Won ang lahat at kinuha niya ang tablet mula kay Ki-ung. Natuklasan niya na ang babaeng kasama ni Eugene ay si Sena at magkasama silang naglalambingan. Nang makita niya mismo ang pagtataksil ng kanyang asawa, galit na galit si Yang Won. Hindi niya inakala na ang kanyang asawa na laging nakangiti ay nagtatago ng ganoong kahiyahiyang sikreto. Hindi niya alam kung kanino ibubunton ang galit, kaya sumigaw na lang siya sa loob ng kotse. Upang malaman ang katotohanan, nagmaneho si Yang Won papunta sa lugar kung saan naitala ng surveillance camera ang paghinto ng kotse ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na naunahan na siya ng kanyang biyenan. Nagkita silang dalawa sa rest area. Nagtaka si Yang Won kung paano nalaman ng kanyang biyenan ang lugar na ito. Lumabas na mahusay ang kanyang biyenan sa paghinuha. Sa araw na iyon, nakita niyang nakikipag-usap si Yang Won kay Ki-ung, kaya
sinabihan niya si Manager Hong na magsimula din ng investigasyon mula sa panig ng pulisya. Nang dumating si Manager Hong sa istasyon ng pulis bilang tiyuhin ni Dr. Oh, nagkataon na nakita niya si Kiyong na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kotse ni Ejin. Ang biyenan ay nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang anak habang si Yang Won ay nagdurusa sa sakit ng pagtataksil ng kanyang asawa. Nagharap silang dalawa sa isang matinding tensyon, ngunit dahil sa iisang layunin na mahanap si Ejin, napilitan silang magtulungan. Nagpatuloy ang mag-ina sa kanilang paglalakbay at sa wakas ay natagpuan nila ang kotse ni Ejin noong gabi. Nagtanong ang biyenan sa katabing repair shop at nalaman niyang iniwan ni Ejin ang kotse doon at pagkatapos ay umarkila ng ibang kotse para pumunta sa kalapit na isla. Dahil kinabukasan pa ang biyahe ng bangka papunta sa isla, napilitan sina Yang Won at ang kanyang biyenan na maghintay magdamag. Upang hanapin ang kanilang mga anak, tinawag ng biyenan si Manager Hong at tinawag din ni Yang Won ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Sa hapunan, nakatanggap ang biyenan ng isang video call mula sa direktor ng ospital na nagsasabing gising na si Doktor. Tinanong ni Yang Won ang doktor kung nakita ba niya si Ejin sa villa noong araw na iyon, ngunit umiling ito. Biglang nawala ng kontrol si Doktor O at sinabing mamamatay silang lahat at pagkatapos ay nawalan ng malay. Ang kanyang pagiging baliw ay nagbigay sa lahat ng masamang pakiramdam. Sa daan papunta sa isla, tinanong ni Yang Won ang kanyang biyenan kung kailan nagsimulang magkita sina Ejin at Sena. Hindi na naglihim ang biyenan at sinabi niya na napansin niya ang kakaibang pag-ugali ng kanyang anak 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Isang araw, aksidenteng nakita niya ang kanyang anak na masayang hinahatid si Sena. Sa panahong iyon, binigyang pansin ng kanyang anak ang kanyang hitsura. Nagsasanay siya sa harap ng salamin ng mga dahilan upang ayaing lumabas si Sena. Dahil sa pagiging matalas ng ina, alam niyang may nangyayari sa kanyang anak kaya sinubaybayan niya ito at natagpuan ang tirahan ni Sena. Direkta niyang ibinigay kay Sena ang libro. Inakala niya na susundin ni Sena ang kasunduan at sinabi ni Ejin na hiwalay na sila ni Sena. Sigurado siya na matagal nang tapos ang relasyon, ngunit hindi niya inakala na nagpatuloy pa rin sila sa pagpaparamihan. Kinwestiyon ni Yang Won ang kanyang biyenan kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya noon. Sumagot ang biyenan na dahil pamilya tayo at nais niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa psikolohiya upang suriin si Sena. Ngunit matagal nang magkakilala sina Sena at Ejin at wala pa ring nangyayari. Mabilis na nakarating ang apat sa isla. Sinuri ng biyenan na gusto ng kanyang anak na mag-aral ng culinary. Sa tuwing pumupunta siya sa bagong lugar, tinikman niya ang mga lokal na espesyalidad. Kaya nagsimula silang maghanap sa mga magagandang kainan. Pumunta ang apat sa pinakasikat na kainan sa lugar. Hawak ng biyenan ang larawan ni Sena at tinanong ang may-ari kung nakita ba niya ang taong ito. Naalala ng may-ari na 3 araw na ang nakalipas, dumating ang dalawa doon. Noong panahong iyon, may isang lalaki na kasama ang babae. Nag-order sila ng isang set meal, ngunit hindi masyadong kumain ang babae. Samantala, ang lalaki ay patuloy na kumakain ng iba't ibang ulam. Naramdaman ng biyenan na kakaiba ito dahil kadalasan, hindi masyadong kumakain si Ejin. Ngunit iginigiit ng may-ari at ng mga empleyado ng restaurant na si Ejin ay kumain ng marami. Nagkamali pa sila sa pag-aakala na ang dalawa ay nagtitape ng isang live na culinary show. Nang paalis na ang biyenan, bigla siyang nakarinig ng sirena ng babala mula sa labas. Iniulat ng isang empleyado ng tindahan na tila may gustong mag-practice ng paglangoy at kinuha ng mga pulis ang isang kotse mula sa dagat. Nag-alala ang biyenan na baka ito ang kanyang anak kaya agad siyang tumakbo sa daungan kasama ang iba. Nang dumating sila sa pinangyarihan, nakita nila ang isang itim na kotse na kinuha mula sa tubig. Ang plaka na nahulog sa lupa ay ang plaka ng kotse na inupahan ni Ejin. Nagulat si Sagang na halos hindi siya makahinga, ngunit biglang nabuksan ang pinto ng kotse dahil sa presyon ng tubig sa loob at isang malaking pakete ang nahulog mula rito. Nagtinginan sina Yang Won at ang biyenan at naramdaman nila ang takot at pagkabalisa sa mata ng isa't isa. Nang buksan ng pulis ang balot, isang kumot lang ang nakita sa loob at nakahinga sila ng maluwag. Nakilala ng pulis si Yang Won at tinanong siya tungkol sa kanyang relasyon sa nawawalang tao. Sa puntong ito, upang mahanap si Ejin, kailangan nilang humingi ng tulong sa pulisya. Napilitan sina Sagang at ang kanyang manugang na mag-report sa pulisya at sabihin ang sitwasyon kung paano sabay na nawala sina Ejin at Sena. Batay sa video sa isla, natuklasan ng pulisya na umarkila ang dalawa ng kotse doon noong Huwebes. Pagsapit ng gabi ng Sabado, pumasok ang kotse sa daungan ngunit hindi na lumabas. Gayunpaman, walang surveillance camera sa loob ng daungan. Naghinala ang pulisya na pareho silang nawala ng pag-asa at nagpasya na hanapin ang mga bangkay sa ilalim ng dagat. Naniniwala pa rin si Sagang na hindi pa namamatay ang kanyang anak. Sa sandaling ito, natuklasan ng pulisya ang inn na tinuluyan ni Ejin at Sena at agad na pumunta ang lahat sa inn. Sinabi ng may-ari ng inn na inupahan ng dalawa ang kwarto sa loob ng 1 buwan at nagbayad ng cash, ngunit matagal na silang umalis. Pumasok ang pulisya sa kwarto para suriin ito at natagpuan ang suicide note ni Ejin. Mas marami raw siyang sakit kaysa sa masayang alaala. Kaya pinili ni Ejin na umalis at umaasa siyang mapapatawad siya ng kanyang mahal na pamilya sa kanyang makasariling desisyon. Pagkatapos basahin ang suicide note, muntik nang mawala ng malay si Sagang. Hindi siya makapaniwala na iniwan siya ni Ejin sa ganitong paraan. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang isang maliit na batang babae na naglalaro sa isang trampolin. Sa kanyang pag-aalinlangan, nakita niya ang kanyang sarili na niyayakap si Ejin noong bata pa ito at naglalaro sila sa trampolin. Naloka siya at pinapaalis ang bata at siya mismo ang tumalon sa trampolin. Sinusubukang balikan ang
ang bawat sandali kasama ang kanyang anak. Kinailangan ni Yang Won na pigilan ang kanyang biyenan. Tinanong ni Sagang si Yang Won kung paano nabuhay si Ejin. Masaya ka ba ngayon dahil nakaganti ka sa asawa mong niloko ka? Nagbitaw pa siya ng masasakit na salita na kung may mangyari kay Ejin, hindi niya mapapatawad si Yang Won. Pagbalik ng lahat sa istasyon ng pulis, sinuri ng pulisya na walang anumang bakas ng paggamit ng telepono o credit card ni na Ejin at Sena. Bukod pa rito, mayroon pang suicide note, kaya malapit na nilang masentensyahan ang kaso. Si Sagang ay halos mabaliw, naniniwala pa rin siya na buhay pa si Ejin. Ang nakababatang kapatid na lalaki ni Yang Won ay tumabi din sa kanya at pinuna ang hindi epektibong pagtatrabaho ng pulisya. Pinayuhan ni Yang Won ang dalawa na kumalma, ngunit sinisi nila siya na wala siyang malasakit. Sobrang nasasaktan din si Yang Won, ngunit mayroon siyang anak na kailangan niyang maging malakas para dito. Iminungkahi ni Yang Won na umuwi na ang lahat at hintayin ang balita mula sa pulisya. Ngunit nagpumilit si Sagang na manatili at hanapin si Ejin. Tinawagan ni Yang Won ang kanyang anak para sabihin na malilate siya sa pag-uwi, ngunit ang sumagot ay ang alagad ni Ejin. Sinabi ng alagad na nag-aaral ang kanyang anak, kaya siya na ang sumagot ng tawag. Hindi na nagsalita pa si Yang Won at binaba ng alagad ang telepono na may kakaibang ekspresyon. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi na napigilan ni Yang Won ang kanyang sarili at humagulgol. Kahit kinamumuhian niya ang kanyang asawa dahil sa panloloko, nag-aalala pa rin siya na baka may masamang nangyari sa kanya. Patuloy na nagdurusa ang kanyang puso. Upang imbestigahan ang katotohanan sa pagkawala ng kanyang asawa, pinuntahan ni Yang Won si Dr. O upang tanungin kung ano ang nangyari noong gabi na pumunta siya sa villa. Naalala ni Dr. O na noong panahong iyon, nakita niyang nagmamadaling umalis si Ejin mula sa trabaho at nakaramdam siya na may mali, kaya sinundan niya si Ejin hanggang sa villa. Nakita niya ang mga bulaklak at alak na nakalagay sa mesa at sa susunod na sandali ay nabuwal siya ni Sena sa lupa. Sa isang panaginip, narinig ni Dr. O na sinabi ni Sena na mamamatay silang lahat. Sa pag-iisip nito, nagalit si Dr. O. Nais malaman ni Yang Won ang dahilan ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit sinabi lang ni Dr. O na wala si Yang Won na alam tungkol kay Ejin at ayaw na niyang magsalita pa. Upang mas maunawaan ang sinabi ni Dr. O, pumunta si Yang Won sa opisina ni Ejin upang maghanap ng mga pahiwati. Batay sa mga surgical records, natuklasan ni Yang Won na sa bawat operasyon na ginawa ni Ejin bilang pangunahing doktor, si Dr. O ang kanyang assistant. Binuksan niya ang computer ni Ejin at natuklasan na ang lahat ng surveillance videos ay nabura. Hinala ni Yang Won na ang mga video na ito ay maaaring naglalaman ng mga sikreto ni Ejin, kaya humingi siya ng tulong upang maibalik ang data. Pagkatapos maibalik ang computer, binuksan ni Yang Won ang mga video at nagulat siya sa kanyang natuklasan. Bagaman siya ang pangunahing doktor, si Ejin ay nakaupo lang sa operating room at si Dr. O ang tunay na gumagawa ng mga operasyon. Hindi makapaniwala si Yang Won at sinisisi niya ang kanyang sarili na sa kabila ng maraming taon nilang pagsasama, hindi niya man lang napansin ang anumang kakaiba sa kanyang asawa. Pagkatapos nito, nakatanggap si Yang Won ng isang larawan mula sa pulisya. Agad niyang nakilala na ito ang relo na ibinigay niya kay Ejin sa kanilang anibersaryo. Ang relo ay kinuha sa dagat na nagpapatunay na namatay na si Ejin. Naalala ni Yang Won ang bawat sandali kasama ang kanyang asawa. Ang matatamis na alaala ay tila nagbabalik tanaw sa kanya. Ngunit ngayon ay may posibilidad na sila ay maghihiwalay na magpakailanman. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Yang Won ang kanyang luha at humagulhol sa pag-iyak. Pagkatapos nito, nakatanggap si Yang Won ng tawag mula sa kanyang biyenan na hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Ejin. Kaya naniniwala pa rin si Ejin. Sagang nabuhay si Ejin. Lumalabas na sa nakalipas na mga araw, nakakita si Sagang ng pahiwatig mula sa isang bangkero. Nakita ng bangkero si Sena na nangingisda ng hating gabi at pagkatapos ay sumakay sa bangka at umalis. Binigyan ni Sagang ng pera ang bangkero para dalhin siya sa lugar kung saan bumaba si Sena. Pagdating, natuklasan ng kanyang biyenan na mayroong kikis camera sa itaas. Sa video, binigyan ni Ejin ang bangkero ng pera at pagkatapos ay umalis sila ni Sena. Kinumpirma ni Sagang na buhay si Ejin at hindi niya mapigilan ang labis na kaligayahan. Pagkatapos mag-usap ni Yang Won sa kanyang biyenan, nakatanggap siya ng tawag mula sa bangko. Tinanong siya ng staff ng bangko kung bakit bigla niyang in-withdraw ang lahat ng ipon ng pamilya. Hindi alam ni Yang Won kung ano ang nangyayari. Hanggang sa sinabi ng staff ng bangko na ang transaksyon ay ginawa sa sangay ng tungyong. Noon lang naintindihan ni Yang Won na ito ay gawa ng kanyang asawa. Hindi maunawaan ni Yang Won kung bakit magwi-withdraw ng ganoong kalaking halaga ang kanyang asawa kung talagang magpapakamatay ito. Nakita niya sa TV footage na may daladalang maliit na itim na bag ang kanyang asawa na tiyak na puno ng perang kanyang in-withdraw. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Yang Won ng isa pang anonymous na video. Sa video, sariling kamay ng kanyang asawa ang nagtulak ng inarkilang sasakyan patungo sa dagat pagkatapos ay tumalikod at tumakbo patungo kay Sena at sinabi, "Sena, siguro ngayon ay talagang magiging masaya na ako." Hindi inaasahan ni Yang Won na si Ejin mismo ang nagtulak sa sasakyan sa dagat. Sa ngayon, hindi na niya matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang peke, kaya sa galit ay hindi niya napigilang sumigaw.
Agad na pumasok ang katulong at ipinagbigay alam sa kanya na kumakalat na sa internet. Tungkol sa iskandalo ng kanyang asawa na nangaliwa at nawawala, ang buong klinika ay napalibutan ng mga reporter. Nag-aalala si Yang Won sa sitwasyon ng kanyang anak, hindi niya inaasahan na pati ang kanilang bahay ay binabantayan din ng mga reporter. Habang naguguluhan si Yang Won at hindi alam ang gagawin, biglang nagsimulang mag-live stream ang kanyang biyenan. Sinabi ni Ave, sagang sa lahat na ang lahat ng chismis sa internet ay hindi totoo. Ang nawawala ay hindi si Jae-jin, kaya inisip ng mga reporter na ito ay isang gulo lamang, kaya hindi na sila naghintay pa at nagsyalisan na. Pag-uwi, iginiit pa rin ng biyenan na si Jae-jin ay minamanipula ni Sena at kailangan nilang iligtas agad si Jae-jin. Ngunit nagpasya si Yang Won na itigil na ang paghahanap. Mula ngayon, sa kanyang buhay, si Jae-jin ay parang nag-log out na. Habang tahimik na naghaharap ang mag-ina, sa kabilang banda naman ay masayang lumalangoy si Jae-jin sa tubig. Si Sena naman ay pinapanood ang live stream ni MF Sagang. Nang makita niya na pinabulaanan ni MF Sagang na ang nawawala ay hindi si Jae-jin, ibinaba ni Sena ang tablet at tinawag si Jae-jin na lumangway patungo sa kanya. Sinunod ni Jae-jin ang sinabi nito at lumangway palapit. Hindi niya inaasahan na biglang hinawakan ni Sena ang ulo niya at marahas na itinulak sa ilalim ng tubig. Mula pagkabata, palaging pinapaboran si Sena ng kanyang mga magulang na nagdulot ng baluktot na pag-iisip at nagiging mas matindi ang kanyang pagkatao. Bumili ang kanyang asawa ng birthday cake para sa kanya. Ngunit dahil lang sa kumain ito ng cake, bago hipan ang kandila, itinulak niya ang kanyang asawa sa isang butas ng apoy at pinanood itong masunog. Nang tanungin ng pulis ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa, si Sena ay parang isang baliw na nalunod sa sarili niyang mundo. Hindi niya sinagot ang tanong at nagwisto pa ng walang pakialam. Minsan siyang pumunta kay Yang Won para sa counseling at nagtanong kung bakit siya iniiwan ng kanyang mga mahal sa buhay. Nang malaman ang mga ginawa ni Sena, sinuri ni Yang Won na ang sariling kilos ni Sena ang nagdulot ng pagdurusa sa pamilya. Hindi tinanggap ni Sena na siya ang may kasalanan, pakiramdam niya ay marami na siyang ginawa upang protektahan ang pamilya, ngunit palagi siyang sinisisi. Patuloy na pinagsabihan ni Yang Won si Sena na ang pamilya ay dapat na konektado sa pamamagitan ng pagmamahal. Tinanong ni Yang Won kung anong uri ng pamilya ang kanyang kinabibilangan at kung ano ang nagbibigay sa kanya ng ganoong kumpiyansa. Upang sirain ang kumpiyansa ni Yang Won, pumunta si Sena sa ospital ni Jae-jin upang magpagamot ng peklat sa kanyang leg. Pagkatapos ng paggamot, inanyayahan niya si Jae-jin na mag-dinner at naging palakaibigan sa kanya. Unti-unti, nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. Dinala ni Jae-jin si Sena sa villa at ikinuwento ni Sena ang pinagmula ng peklat sa kanyang leg. Nang dalhin ng kanyang ama ang buong pamilya sa isang business trip, mas gusto niyang manatili sa hotel at ayaw lumabas. Habang nasa labas ang kanyang mga magulang at kapatid na babae, naaksidente sila sa daan at lahat ay nag-log out. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa pagiging maswerteng makaligtas. Gusto niyang maranasan ang parehong sakit na dinanas ng kanyang pamilya, kaya nagkaroon ng peklat. Ang pagiging balisa ni Sena ay hindi ikinatakot ni Jae-jin. Sa halip, nagdulot ito sa kanya ng pangangailangan na maglabas ng damdamin. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang pamilya. Ang pagiging malandi niya ay naging dahilan ng maraming beses na pagbagsak ng kanyang ina. Pagkatapos, binitawan siya ng kanyang ina at nabuhay na lang para alagaan siya. Ito ay nagdulot sa kanya ng pagkakasala sa kanyang ina, kaya sinunod niya ang lahat ng sinasabi nito. Bagaman di alam ng kanyang ina na takot siya sa dugo, iginiit pa rin itong mag-aral siya ng medisina at matagal na siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Para naman sa kanyang asawa, si Yang Won, naniniwala si Jae-jin na kailangan nito ng perpektong asawa. Kung malalaman nito na pinasagawa niya sa iba ang operasyon, tiyak na hindi ito makakatanggap. Pinunasan ni Sena ang luha ni Jae-jin at hinikayat siyang ilabas ang lahat ng kanyang emosyon sa harap niya. Nakahanap si Jae-jin ng kaligtasan at nangako na pasasayahin niya si Sena. Nang makuha na ang puso ni Jae-jin, nagsimula si Sena sa susunod na hakbang sa kanyang plano. Nagpadala siya kay Yang Won ng bangkay ng kalapati at mga litrato. Pagkatapos, sinundan niya ang kanyang biyenan sa sementeryo at narinig niyang umamin ito sa kanyang mga kasalanan sa harap ng puntod ng ama ni Yang Won. Sa libing ng kanyang biyenan, tiningnan niya ang litrato ng yumaong matanda at nagsalita ng isang misteryosong pangungusap, bakit ka namatay? Nakakawalang gana naman. Pagkatapos, nagpanggap si Sena na isang waiter sa araw na tumanggap si Yang Won ng parangal at naghanap siya ng isang tao upang padalhan si Yang Won ng isang modelo ng villa. Hindi kasama si Doktor O sa plano ni Sena, ngunit sinundan niya si Jae-jin at pumunta sa villa. Inistorbo niya ang isang taong anibersaryo ni Sena at Jae-jin. Pinabagsak ni Sena si Doktor O na nagpadulot ng takot kay Jae-jin at gusto niyang tumawag ng emergency. Pinigilan siya ni Sena at ginamit ang fingerprint ni Doktor O para i-unlock ang telepono. Ipinakita niya kay Jae-jin na bago siya pumunta rito, tumawag si Doktor O sa kanyang ina. Kapag hindi bumalik si Doktor O, tiyak na hahanapin siya ng kanyang ina. Inilantad ni Sena na si Doktor O ay hindi dumating upang tulungan siya, kundi isang piyesa lamang na inilagay ng ina ni Jae-jin sa tabi niya upang gawin ang lahat ayon sa utos nito. Pagkatapos sabihin ito, hinila ni Sena si Jae-jin upang tumakas at nagplano silang magpanggap na mag-log out. Itinulak ni Jae-jin ang kotse sa ilog at masayang tumakbo patungo kay Sena at naniniwala na kapag nakatakas siya sa kanyang dating buhay, magiging tunay siyang masaya. Habang
Habang lumalangway si Jae-jin, pinanood ni Sena ang live stream ni Eve, sagang na pinabulaanan ang chismis. Pagkatapos, ibinaba niya ang tablet at inutusan si Jae-jin na lumangway papalapit. Pagkatapos ay walang awa niyang itinulak ang ulo ni Jae-jin sa ilalim ng tubig hanggang sa makakita siya ng isang tao na paparating, saka lang siya bumitaw. Galit na tinanong ni Jae-jin kung ano ang ginagawa niya. Malamig na sabi ni Sena na kakalabas lang niya at nabuhay siyang muli, kaya mula ngayon ay kailangan niyang mamuhay ng isang bagong buhay. Samantala, nagtatalo pa rin si Yang Won at ang kanyang biyenan. Giit ni Yang Won na wala na siyang pakialam kung buhay pa si Jae-jin. Para sa kanya, nag-log out na si Jae-jin at hindi niya hahayaan na maapektuhan ang kanyang anak ng isyong ito. Upang linawin ang layunin ni Sena, inutusan ni Eve, sagang si Manager Hong na ibalik ang mga gamit na iniwan ni Sena sa villa. Natuklasan niya roon ang isang detective novel na isinulat niya. Naniniwala siya na si Sena ay isang baliw na psychiatric patient na nahuhumaling sa detective novels. Minsan, ginagaya pa nito ang mga detalye sa paborito niyang novel. Gusto ni Eve, sagang nadalhin siya ni Manager Hong sa isang lugar, ngunit naabisuhan siya na dumating na si Dr. O sa bahay. Habang hinihintay si Eve, sagang na bumalik, nilibot ni Dr. O ang buong bahay. Nang makita niya ang damit ni Yang Won, hindi niya napigilan ang sarili at sinubukan itong isuot. Gayunpaman, hindi niya ma-zipper ang likod ng mag-isa. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang tauhan at tinulungan siyang i-zipper ito. Hindi lang doon nagtatapos, kinuha rin ng tauhan ang kwintas ni Yang Won at isinuot sa liig ni Dr. O at sinabing bagay na bagay ito sa kanya. Sinabi rin ng tauhan kay Dr. O na sinabi sa kanya ni Eugene na malaki ang utang na loob nito sa kanya at labis siyang pinagkakatiwalaan ni Dr. O. Naniniwala ang tauhan na mas kilala ni Dr. O si Eugene kaysa sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, narinig nila ang pagbabalik ni Eve, sagang at si Dr. O ay nataranta. Sinabi ng tauhan na huwag siyang mag-alala at bababa muna siya upang magpalipas ng oras. Mabilis na nagpalit ng damit si Dr. O at nagmadaling bumaba. Tinignan siya ni Eve, sagang sa loob ng ilang segundo na parabang may iniisip. Nalaman na ni Eugene na hindi niya kayang humawak ng scalpel. Kaya gusto ni Eve, sagang na ibigay ang ospital kay Dr. O. Ngunit ang tanging interes nito ay ang kasal ni Yang Won at Eugene. Naniniwala si Dr. O na kung wala ang kanyang sakripisyo, hindi makakamit ni Eugene ang tagumpay na mayroon siya ngayon. Gusto niyang palitan si Yang Won bilang babaeng ulo ng pamilya. Binalaan siya ni Eve, sagang na huwag mangarap ng walang kabuluhan. Hindi inaasahan ni Dr. O na itatapon siya ni Eve, sagang pagkatapos siyang gamitin, kaya umalis siya ng galit. Kasabay nito, nakatanggap si Yang Won ng isa pang anonymous na pakete na naglalaman ng isang libro na isinulat ng kanyang biyenan. Matapos basahin ang libro, kinuha ni Yang Won ang mga numerong litrato na natanggap niya. Natuklasan niya na ang mga numerong litrato 1 at 2 ay nagbubunyag ng mga lihim ng kanyang biyenan at ni Eugene. Naghinala siya na nais na nagpadala na ilantad ang bawat kasinungalingan ng bawat isa sa pagkakasunod-sunod na ito. Ang kanyang biyenan ay nabigyan ng numero 3, kaya pinuntahan niya ito upang usisain tungkol sa lihim na kanyang itinatago. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa katotohanan, makakaya niyang harapin ang mga aksyon ni Sena. Hindi nagulat ang kanyang biyenan dito at sinabing ang pagpatay sa kalapati, kasama ang mga litrato na natanggap ni Yang Won ay eksaktong kapareho ng mga detalye sa kanyang nobela. Kaya, hindi ito isang simpleng kaso ng pangangaliwa, ito ay isang sadyang plano. Nangako si Eve, isagang nahahanapin si Sena at sinabi kay Yang Won na bigyang pansin ang kanyang anak na may numero 4. Upang malaman kung may itinatago ang kanyang anak, sinundan ni Yang Won ang kanyang anak pagkatapos ng klase. Natuklasan niya na ang kanyang anak ay hindi nagpunta sa tutorial kundi kasama ang isang babae at ang tauhan ni Eugene. Hindi inilantad ni Yang Won ang kasinungalingan ng kanyang anak, ngunit inutusan ang kanyang nakababatang kapatid na lihim na mag-imbestiga sa tauhan. Nang makauwi, dinala siya ng kanyang biyenan sa isang maliit na pulang bahay na puno ng mga painting ni Sena. Ang bawat painting ay kakaiba at kulang-kulang, ngunit kapag pinagsama-sama ang lahat, nabuo nito ang mukha ni Yang Won. Naghinala si Yang Won na matagal ng pasyente niya si Sena, ngunit ang motibo ni Sena sa krimen ay nananatiling misteryo. Nagsimulang mag-alala si Yang Won para sa kaligtasan ng kanyang anak at napagtanto na kailangan niyang mabilis na mahanap si Sena upang protektahan ang kanyang pamilya. Sa sandaling ito, sinusunog ni Sena ang mga litrato ni Yang Won at ng kanyang pamilya sa isang tunel. Pagkatapos niyang sunugin ang mga ito, sumayaw siya sa paligid ng apoy. Nagmaneho si Yang Won at ang kanyang biyenan pauwi at nakita ang isang tao na nakatayo sa harap ng pinto. Nang lumingon ang tao, ito pala si Eugene na nawawala sa loob ng ilang araw. Naging emosyonal ang biyenan at gusto siyang bumaba ng kotse. Ngunit agad na nilock ni Yang Won ang pinto ng kotse, pinindot ang gas at dumiretso patungo kay Eugene. Sa balita, nagulat si Eugene nang makita ang kanyang ina at si Yang Won na nagpapakahirap sa paghahanap sa kanyang sasakyan sa isla. Masakit niyang natanto na nabunyag ang kanyang plano na magpanggap na nag-log out. Inutusan ni Sena, ang kanyang kabit, na umuwi siya sa bahay, tuluyan nang makipaghiwalay kay Yang Won bago siya bumalik. Bagamat matindi ang pagtutol niya at ayaw na siyang bumalik sa masikip na kulungan, sumuko pa rin si Eugene sa pamimilit ni Sena at pagkatapos ay lumitaw siya sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. Nang makita si Yang Won na mabilis na nagmamaneho patungo sa kanya, natakot si Eugene, umiwas at maswerteng naligtas ang kanyang buhay sa isang iglap. Tinuligsan ng biyenan si Yang Won nang dumating ito.
Malungkot na pumasok si Eugene sa bahay at hinanap ang kanyang anak para kausapin. Tinanong ng kanyang anak ang tungkol sa kanyang pangangaliwa. Dati ay akala niya na hindi makakatakas ang mag-ama sa kontrol ni Yang Won. Ngunit ngayon, nakatakas na ang kanyang ama at siya na lang ang naiwan. Hindi may paliwanag ni Eugene ang mga bagay na pangmatanda, kaya nangako na lang siya na anuman ang mangyari, ang pagiging mag-ama nila ay hindi magbabago. Nagtanong si Eugene tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak at ng kanyang kasintahan na parang may iniisip ngunit hindi masabi. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang anak, sa wakas ay nagkaroon din ng oras ang tatlong matatanda upang umupo at mag-usap ng diretsyo. Sinubukan ni Eve sagang na ayusin ang relasyon ng mag-asawa. Ngunit si Yang Won na nadaya at niloko ay puno ng galit sa kanyang puso. Tinanong niya si Eugene kung bakit niya hinayaan si doktor o na magsagawa ng operasyon sa halip na siya, habang si Eugene ay walang ginagawa, ang aksyon na iyon ay duwag at kahiyahiya. Tinanong ni Eugene kung ayaw niyang malaman ang dahilan, ngunit sinabi ni Yang Won na anuman ang kanyang dahilan, hindi nito mabibigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Natapos ang kanilang pag-uusap sa pagkapuno ng tensyon. Sa pagtingin sa litrato ng pamilya, nanatili ang tingin ni Yang Won sa mukha ng kanyang anak. Nag-aalala siya na gagawa ni Sena ng masama ang kanyang anak, kaya nagpasya siyang mabilis na alamin ang motibo ni Sena upang makontra. Sa sandaling ito, pumunta si Sena sa simbahan upang bisitahin ang mga bata. Nag-volunteer siya rito sa loob ng 8 taon. Inaliw niya ang isang batang babae na naghihintay sa kanyang ina na sunduin siya. Sinabi niya sa bata na huwag kalimutan ang kanilang pangako, na dapat nilang kamuhian ang mga taong nag-iwan sa kanila. Sinabi rin niya sa bata na sisiguraduhin niyang ang mga taong nangako, ngunit hindi tumutupad ay hindi na muling makakapangako ng mga bagay na hindi nila magagawa. Kasabay nito, tinitingnan ni Doktor o ang medical records ni Sena, umaasa na makakita ng clue upang malaman ang kinaroroonan ni Jae-jin. Biglang lumitaw ang tauhan ni Jae-jin na para bang mayroon siyang malinaw na layunin sa pagpunta roon. Sinabi ng tauhan kay Doktor o na minsan niyang nagustuhan si Jae-jin at siya ang dapat na nasa tabi ni Jae-jin at ibinunyag din na nakabalik na si Jae-jin sa bahay. Mabilis na pumunta si Doktor o sa bahay ni Jae-jin, ngunit hindi siya pumunta doon ng mag-isa, kundi inimbitahan siya ni Jae-jin. Hindi lang iyon, tinawag din ni Jae-jin ang kanyang tiyahin at ang nakababatang kapatid ni Yang Won. Si Jae-jin mismo ang naghanda ng isang hapag ng pagkain at inanyayahan ang lahat na umupo at kumain ng hapunan. Gayunpaman, ang lahat ng pagkain sa mesa ay fast food at malasa. Sa harap ng naguguluhan ng mga mata ng lahat, dahan-dahang nagsalita si Jae-jin at sinabing ito ang lahat ng paborito niyang pagkain. Sa kontrol ng kanyang ina, kahit ang kanyang mga gusto sa pagkain ay hindi niya malayang mapili. Bukod pa rito, alam ng kanyang ina na mayroon siyang takot sa dugo, kaya hindi siya makakahawak ng scalpel. Ngunit pinilit pa rin siyang mag-aral ng medisina. Kaya naman, palaging kailangan ni Jae-jin na utusan si doktor o na magsagawa ng operasyon para sa kanya at bumuo ng reputasyon bilang isang star doctor. Ngayon, ayaw nang mamuhay ni Jae-jin nang may kasinungalingan at gusto niyang ilantad ang tunay na mukha ng pamilyang ito. Nagpatuloy si Jae-jin na sabihin na ang ama ni Yang Won ay maling inakusahan noong taong iyon. Ito ay sanhi ng kanyang ama at alam ng kanyang ina ang lahat tungkol dito. Hindi lang iyon, ang kanyang ina pa mismo ang nag-alok na ibigay si Yang Won sa kanya upang tulungan ang kanyang ama na ayusin ang mga kahihinatnan. Agad na pinabulaanan ni Eve, sagang na hindi siya kasama sa pangyayaring iyon, sinasabing ideya iyon ng ama ni Jae-jin. Hindi inaasahan na ilalabas ni Jae-jin ang audio recording ng paghaharap ng kanyang mga magulang at patunayan na totoo ang sinasabi niya. Mabilis na naging isang katuwaan ang hapunan ng pamilya. Sunod-sunod na umalis ang lahat, tanging si Doktor o na lang ang naiwan na may mapang-asar ng ngiti. Naniniwala siya na kapag mas lumaki ang hidwaan sa pagitan ni Jae-jin at Yang Won, mas malaki ang pagkakataon niyang makasama si Jae-jin. Ngunit walang nakakaalam na pinapanood ni Sena ang lahat ng nangyayari sa hapagkainan sa pamamagitan ng TV camera. Akala niya ay hindi magagawa ni Jae-jin ang bagay na ito. Hindi inaasahan na higit pa si Jae-jin sa kanyang inaasahan at tuluyang pinunit ang magandang maskara ng pamilya. Nag-impake si Jae-jin upang hanapin si Sena. Bumalik siya sa pagkakataong ito upang sabihin ang katotohanan. Upang palayain ang kanyang sarili at upang palayain din si Yang Won na piniringan ang mga mata. Sinisi ni Yang Won si Jae-jin na kung ayaw niyang panatilihin ang peking facade, dapat ay sinabi niya ito ng mas maaga. Halos bumagsak si Jae-jin. Gusto ng kanyang ina ng isang masunuring anak na lalaki. Gusto ni Yang Won ng isang perpektong asawa, sa pamamagitan lamang ng pagtupad sa mga kondisyon ng dalawa na mapanatili ang pamilya na ito. Ngunit sa kasalukuyan, gusto niya lang na mabawi ang kanyang kalayaan. Pinayuhan ni Yang Won si Jae-jin na maging matalino. Sa kasalukuyan, siya ay ganap na minamanipula ni Sena at gusto lang ni Sena na sirain ang pamilya na ito. Galit na pinabulaanan ni Jae-jin iyon at sinabing ito ay kanyang sariling pinili. Pagkatapos sabihin ito, hinila niya ang kanyang maleta at umalis nang hindi lumingon. Lihim na sinundan ni Yang Won si Jae-jin at patago ring sinundan ni sagang si Yang Won. Ang tatlo ay pumunta sa airport at nakita si Jae-jin na naghihintay kay Sena ng may kaba. Hindi nagtagal at dumating din si Sena sa airport. Ngunit hindi siya pumunta upang makipagkita kay Jae-jin, kundi sa isa pang lalaki. Ang taong ito ay walang iba kundi ang bodyguard ng pamilya ni Yang Won. Pinayuhan ng bodyguard si Sena na tumakas kasama siya.
Sumumpa si Sena na magkasama sila magpakailanman, ngunit kailangan muna siyang maghiganti dahil labis siyang nasaktan ni Yang Won. Ang tanging paraan upang gumaling ang sugat sa kanyang puso ay sa pamamagitan ng paghiganti. Nangako ang bodyguard na aalagaan niya ng mabuti si Sena. Sinamantala ni Sena ang pagkakataon na hilingin sa kanya na mag-install ng kamera sa living room ng bahay ni Yang Won pagkatapos ayusin ang lahat. Tumayo si Sena sa mataas na palapag at tumingin sa ibaba at nakita si Jae-jin na naghihintay ng may kaba. Kasama niya sina Yang Won at ang kanyang biyenan na patago ring nanonood kay Jae-jin. Ang pagkawasak mismo sa pamilyang ito ay nagdulot ng labis na kaligayahan sa kanya. Hindi na nakapaghintay si Jae-jin kay Sena, kaya tuliro siyang pumunta sa kanyang beauty clinic. Hinahanap ni Yang Won si Jae-jin at binigyan siya ng litrato ng pamilya at ipinaliwanag na lahat ng nasa litrato ay may numero na inilagay ni Sena. Isa-isa niyang ginagawa ng masama ang bawat miyembro ng pamilya ayon sa kanilang numero. Hindi naniwala si Jae-jin kay Yang Won, kaya nag-aalala siya na ang susunod na target ni Sena ay ang kanyang anak. Nang makita si Jae-jin na walang pakialam, kinuha ni Yang Won ang telepono ni Jae-jin. Sa pamamagitan ng mga mensahe na ipinadala ni Sena kay Jae-jin at ng oras ng kanilang tawag, naghinala siya na sinusubaybayan ni Sena ang bawat kilos nila. Umuwi si Yang Won at ginamit ang flashlight ng kanyang telepono at nakakita siya ng dalawang kamera na nakakabit sa dining room at sa living room. Kinabukasan, ang pulis na kasintahan ni Dr. Ok-syung ay pumunta upang makipagkita kay Yang Won. Ipinakita niya ang video ni Sena na kinakausap ng pulis matapos saktan ang kanyang ikatlong asawa at sinabing maisakit sa pag-iisip si Sena. Bukod pa rito, sinabi ni Sena na ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay pumanaw dahil sa isang aksidente sa kotse. Ngunit natuklasan niya ang isang balita na nagsasabing ang mga magulang at kapatid na babae ni Sena ay namatay dahil sa sunog. Sa impormasyon sa investigasyon, nakasaad na dahil si Sena ay may sleepwalking, natulog siya sa labas ng bakuran sa gabi ng sunog. Hindi matukoy ng pulis ang tunay na sanhi ng sunog at siya ang tanging nakaligtas. Hindi rin makasagot si Sena sa investigasyon dahil sa kanyang sakit sa pag-iisip. Pagkatapos, si Sena ay inampon ng isang pamilya sa Norway at ang insidente ng sunog ay nalimutan. Bilang isang nangungunang psychologist, nagbigay si Yang Won ng kanyang opinyon. Hindi niya alam kung ang mga alaala ni Sena ay nabaluktot dahil sa matinding psikolohikal na trauma o kung nagsisinungaling siya. Ngunit batay sa kanyang hindi mapigil na pag-ugali dahil sa labis na pagkahumaling sa pag-ibig, maaari niyang kumpirmahin na si Sena ay isang napakadelikadong tao. Pagkatapos mag-isip-isip, tila may natuklasan si Yang Won mula sa sinabi ni Kyung at agad siyang tumakbo pa uwi. Hindi nagtagal, nakatanggap si Sena ng isang mensahe mula kay Yang Won. Nakasulat sa mensahe, kung mahal mo ang iyong kapatid na babae, bakit mo siya sinaktan? Nasindak na sumigaw si Sena at agad na tumawag kay Yang Won, ngunit hindi ito sinagot. Sa halip, umupo siya sa harap ng screen ng TV at tiningnan si Sena nang may mapang-udyok ng ngiti. Inakusahan ni Yang Won si Sena ng pagkakaroon ng hindi tamang damdamin para sa kanyang kapatid na babae at dahil sa damdamin na ito ay sinaktan niya ang kanyang mga magulang, kapatid na babae at tatlong asawa. Pinabulaanan ito ni Sena at sinabi kay Yang Won na huwag isipin na nakahanap na siya ng paraan upang harapin siya dahil may mga bagay na hindi pa alam ni Yang Won. Pagkatapos harapin si Sena, nasaktan si Yang Won sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, kaya pumunta siya upang kausapin ang kanyang ina tungkol dito. Niligtas ni Sagang ang issue sa pagsasabing dapat harapin ng buong pamilya ang kasalukuyang problema. Hindi matanggap ni Yang Won ang pananaw ng kanyang biyenan at binigay niya ang kamera sa biyenan sa pag-asa na mahahanap niya ang salarin na nagtatago sa bahay. Tinawag ni Sagang ang mayordoma at ang bodyguard upang tanungin tungkol sa mga kahina-hinalang puntos at mabilis na sinubukan ng bodyguard na itago ang kanyang hindi pangkaraniwang ekspresyon. Hindi napansin ng biyenan ang anumang kakaiba at ipinasa niya ang gawain kay Manager Hong na inutusang lihim na imbestigahan kung sino ang salarin. Abalang nakikitungo si Yang Won at ang kanyang biyenan kay Sena habang nalulumbay naman si Ijin dahil hindi niya mahanap si Sena. Hindi niya gustong umuwi kaya pansamantala siyang nanatili sa Cosmetic Surgery Hospital upang makipag-usap kay Dr. Oh. Tinukoy ni Dr. Oh si Sena bilang isang masamang babae, ngunit naniniwala pa rin si Ijin na si Sena ay isang mabuting tao. Laging nakikipag-away ang kanyang ina at si Yang Won sa kanya at ayaw niyang maging katulad din sila ni Dr. Oh. Lubos na nasiyahan si Dr. Oh sa pakiramdam na umasa si Ijin sa kanya at wala na siyang sinabing iba pa at dahan-dahan siyang inahi. Nang masaya si Dr. Oh na makasama si Ijin, biglang dumating si Sagang at inutusan si Ijin na umuwi kaagad. Dahil sa isang babae, wala siyang buhay, ngunit hindi niya maaaring kalimutan ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Hindi pa nagtatagal, biglang dumating ang nobya ng kanyang anak kay Yang Won. Ipinakita niya ang ultrasound picture at sinabing buntis siya sa anak ni Yang Won. Bagamat nasa mahalagang taon siya ng grade 12, ayaw ng babae na ipalaglag ang bata at umaasa siya na mapapayagan sila ni Yang Won na mag-aral sa ibang bansa. Sumasakit ang ulo ni Yang Won na parang sasabog at hindi niya inasahan na bago pa maresolba ang problema ni Sena, mayroon na namang panibagong problema. Nakita ng biyenan ang ultrasound picture at inakala niya na si Yang Won ay nagdadalang tao ng pangalawang anak kaya sinabi na lang ni Yang Won ang totoo sa biyenan. Naniniwala si Sagang na hindi maaaring panatilihin ang sanggol
dahil walang anumang bagay na dapat makaapekto sa hinaharap ng kanyang apo. Agad na kinuha niya ang larawan at hinanap si Eugene at nang marinig ang balita, nataranta siya at dali-daling sinundan ang kanyang ina pauwi. Nagalit si Dr. Oka Isagang dahil kinuha niya si Eugene. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid at muli na naman siyang ginayuma. Sabi niya na si Sena ang kaligtasan ni Eugene, ngunit ngayon, si Eugene ay iniwan na niya. Umasa ang nakababatang kapatid na mayroong makapagliligtas kay Eugene muli. Tiningnan ni Dr. O ang larawan kasama si Eugene at naging determinado siya na tila may pinagdesisyonan. Pag-uwi ni Eugene, tinanong niya ang kanyang anak para sa kanyang opinyon at umasa siya na pag-isipan itong mabuti ng kanyang anak, ngunit nanindigan ang kanyang anak na panatilihin ang bata. Sa parehong oras, pumunta sina Sagang at Yang Won upang makipagkita sa ina ng kasintahan ng kanilang anak. Bagamat nasaktan ang ina dahil sa pagkakamali ng kanyang anak, hiniling niya na magpakasal ang dalawang bata dahil tapos na ang lahat. Walang pag-aalinlangan na nais ni Sagang na ayusin ito sa pamamagitan ng pera at tinanong niya kung sapat na ba ang 500 milyong won. Saglit na nag-alinlangan ang ina ng kasintahan, ngunit galit na tumayo at umalis. Sinundan siya ni Yang Won at humingi ng tawad, ngunit hindi ito tinanggap ng ina at nagpatuloy siya sa pag-alis. Sinumbatan ni Yang Won ang kanyang biyenan dahil sa maling paraan ng paggawa niya at hiniling niya na huwag na siyang makialam pa sa bagay na ito at siya mismo ang aayos nito. Ang sinabi ni Yang Won ay sumakit sa damdamin ng kanyang biyenan at ipinaalala sa kanya ang isang lumang kwento. Noong taon na iyon, aksidenteng na ipalaglag niya ang bata at sinabi ng doktor na halos wala na siyang kakayahang magbuntis pa. Labis na nasaktan si Sagang at hindi niya inasahan na pag-uwi niya, makikita niya ang isang bagong silang na sanggol sa bahay. Sa diaper ng sanggol ay isang mensahe mula sa kalaguyo ng kanyang asawa at umaasa siya na lumaki ang bata sa pamilyang ito. Parehong nagalit at kinamumuhian si Sagang, ngunit hindi siya nagalit sa bata, sa halip ay buong puso niyang pinalaki ang bata. Ngayon, nais ni Sagang na hindi malaman ni Jae-jin ang lumang kwento at mananatili silang parang tunay na mag-ina. Pagdating ni Yang Won sa bahay, sinumbatan siya ng galit na anak at inakala ng anak na si Yang Won ang gumawa nito. Agad na nahulaan ni Yang Won na ang kanyang biyenan ang gumawa nito at hiniling niya na huwag na siyang makialam pa at hayaan siyang asikasuhin ang bagay na ito. Sa sandaling ito, nagpadala si Sena ng mensahe sa kanya na nagsasaad na ang pagiging ina ay napakabanal at dakila na nagpapaluha sa mga tao. Pansamantalang wala pa ring oras si Yang Won para pansinin si Sena. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya sa kanyang anak na nasa tabi niya siya at susuportahan niya anuman ang maging desisyon nito. Sa gayon, nagkabati ang mag-ina at nakangiti si Jae-jin sa labas ng pinto na nasisiyahan. Ngunit nang lumabas si Yang Won, natiling tahimik ang dalawa upang imbestigahan ang mga detalye ng sunog na nangyari sa bahay ni Sena noon. Hinanap ni Yang Won ang detective na namamahala sa kaso noong taong iyon. Nang malaman ang intensyon ni Yang Won, ayaw ng pulis na balikan ang nakaraan. Nang sabihin ni Yang Won na ang kanyang pamilya ay binantaan ni Sena, sinabi ng pulis ang totoo. Noong taon na iyon, hindi lang si Sena ang tanging nakaligtas sa sunog dahil ang ate ni Sena ay nakaligtas din. Ipinagbawal ng ate ang pagpapakalat ng impormasyon na buhay pa siya sa labas. Sabi niya na si Sena ang nagsimula ng sunog dahil nais ni Sena nasaktan ang kanilang mga magulang, ngunit alam niya na ginawa ni Sena ang lahat para sa kanya. Gustong imbestigahan ng pulis ang katotohanan ng sunog, ngunit si Sena ay inampon kaya unti-unting nalimutan ang bagay na ito. Sa pagpupulong na ito, ibinigay ng pulis kay Yang Won ang address ng ate ni Sena. Pumunta si Yang Won sa simbahan kung saan nagbubuluntaryo si Sena ayon sa address at talagang nahanap niya ang ate ni Sena doon. Kinapanayam ni Yang Won ang ate at kinausap niya ito tungkol sa kanilang pamilya at sa kanyang kapatid na si Sena. Sinabi ng ate na si Sena ay mayroon ng obsessive love sa kanya mula pa noong bata pa siya. Ayaw niya ang mga kalapati at agad na pinilipit ni Sena ang liig ng mga ito at nang kinalmot siya ng kuting, agad na pinatay ni Sena ang kuting. Mula sa maliliit na hayop hanggang sa batang lalaki sa kapitbahay, lahat sila ay pinatay ni Sena. Naging wala siyang kontrol at gusto ng kanilang mga magulang na maging normal muli si Sena, kaya ikinulong nila siya. Hindi inasahan na magtanim ng galit si Sena at agad na nagsimula ng sunog. Ipinadala ni Yang Won ang video ng panayam kay Sena at galit na tumawag si Sena. Nang marinig ang kanyang galit, sinabi ni Yang Won na ibabalik niya ang katotohanan ng nakaraan sa live broadcast at kung natatakot siya, dapat siyang pumunta at pigilan siya. Mabilis na nagmaneho si Sena papunta sa studio at pagdating niya, nalaman niya na walang tao doon at si Yang Won lang ang naghihintay sa kanya. Tinukoy ni Yang Won na natatakot siya na buhay pa ang kanyang ate, kaya nagmamadali siyang pumunta doon. Sa huli, ang kanyang ate ay ang tanging saksi sa sunog. Umusad na ang mga bagay-bagay, ngunit iniisip pa rin ni Sena na hindi siya nagkamali at ang kanyang pamilya lang ang hindi tumanggap sa paraan niya ng pagpapakita ng pag-ibig. Pagkatapos magsalita, galit na galit siyang nagtanong kay Yang Won kung nasaan ang kanyang ate. Ngunit sinabi sa kanya ni Yang Won na ang lahat ng ginawa niya ay panlilin lang lamang at patay na ang kanyang ate. Nang marinig ito ni Sena, nagpakita siya ng masasamang mata at tumakbo siya upang saktan si Yang Won. Ang kanyang anak na lalaki, na isang mag-aaral pa, ay biglang nagpahayag na buntis ang kanyang nobya. Sa proseso ng pag-alam ng mga pangyayari, natuklasan ng ina ang isang malaking lihim na nakatago sa likod nito. Para harapin si Sena, ginamit ni Yang Won ang kanyang ate bilang pain, ngunit sa katunayan, namatay na ang ate ni Sena.
Nang pumunta si Yang Won sa simbahan upang magtanong, isang madre na kakilala ng ate ni Sena ang nagbunyag ng katotohanan. Mayroong obsessive affection si Sena sa kanyang ate at noon, ang ate ni Sena ay natakot sa mga kalapati habang umuuwi mula sa paaralan kaya agad na pinatay ni Sena ang mga ito. Isang gabi, ginising ni Sena ang kanyang ate at nataranta ang ate nang malaman niyang nasusunog ang kwarto ng kanilang mga magulang sa ikalawang palapag. Gusto niya sanang tumakbo upang iligtas ang kanyang mga magulang ngunit pinigilan siya ni Sena. Sinabi niya sa kanyang ate, tapos na ang lahat, kung wala ang ating mga magulang, mamahalin mo rin ako, tama? Sa kabila ng pagpigil, tumakbo pa rin ang ate ni Sena sa apoy, ngunit hindi niya nailigtas ang kanilang mga magulang. Maswerte na nakaligtas ang ate sa sunog, ngunit nagkaroon siya ng STF, post-traumatic stress disorder. Nagkaroon siya ng matinding trauma at namatay pagkatapos ng ilang taon dahil sa pagbagsak ng kanyang mental na kalusugan. Pagkatapos malaman ang tungkol dito, nagplano si Yang Won na paalisin si Sena at nagutos siya sa isang tao na magpanggap na ate ni Sena at gumawa ng isang peking panayam. Pagkatapos ay ipinadala niya ang video kay Sena na kunwari ay buhay pa ang kanyang ate. Nahulog si Sena sa bitag at agad na pumunta sa tagpuan. Sinusubaybayan ng pulis at ng kanyang assistant ang bawat galaw ni Sena at nakunan nila ang eksena kung saan hinawakan ni Sena ang liig ni Yang Won. Pumasok ang pulis upang iligtas si Yang Won. Nang malaman ni Sena na niloko siya, tinulak niya si Yang Won at tumakas. Pagkatapos ng paghabol, nahuli ng pulis at ni Yang Won si Sena. Tinanong ng pulis si Sena at pinilit siyang umamin sa panununog at pagsasaktan sa tatlo niyang asawa para sa insurance. Gayunpaman, patuloy na itinanggi ni Sena ang krimen at hiniling sa pulis na magbigay ng ebidensya. Ipinakita ng pulis kay Sena ang video kung saan hinawakan niya ang liig ni Yang Won na nagpapatunay na mayroon siyang intensyon na saktan siya. Ibinigay ni Sena ang dahilan na ito ay isang away lamang sa pagitan nila ni Yang Won dahil sa emosyonal na salungatan at lahat ay pinlano ni Yang Won. Sinabi ng pulis kay Yang Won na kung hindi siya makakahanap ng ebidensya ng krimen ni Sena sa loob ng 48 oras, kailangan nilang palayain siya. Dali-daling umuwi si Yang Won upang mangolekta ng ebidensya. Upang makahanap ng saksi, hinikayat niya si Dr. O na mag-ulat tungkol sa pag-atake ni Sena sa kanya sa villa noong araw na iyon. Gayunpaman, inakala ni Dr. O na sinasamantala siya ng pamilya ni Yang Won at pumayag lamang siyang maging saksi kung ibibigay sa kanya ni Yang Won ang posisyon ng ginang ng bahay. Kasabay nito, inahanap ni Sagang ang espiya sa loob ng bahay. Pagkatapos mag-imbestiga, pinaghihinalaan niya ang bodyguard kaya nagplano siya at si Manager Hong ng isang patibong. Sinamantala niya ang oras na pinipigilan ni Manager Hong ang bodyguard para nakawin ang susi ng kotse at ang memory card ng dashcam sa kanyang sasakyan. Ipinakita niya ang nilalaman ng memory card kina Jae-jin at Yang Won. Nasaksihan ni Jae-jin ang yakap at halik ni Sena at ng bodyguard. Hiniling ni Yang Won sa kanyang asawa na maging saksi sa pulis bukas. Samantala, hiniling ni Sagang sa kanyang anak na bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Gulat pa rin si Jae-jin pagkatapos ng malaking pagkabigla at nanatili siyang tahimik. Pagkatapos, kinumpronta ni Yang Won at ng kanyang biyenan ang bodyguard at hiniling na maging saksi siya. Tinukoy ni Yang Won na si Sena ay may antisocial personality disorder. Ang tanging paraan upang iligtas siya ay pigilan siyang magpatuloy sa paggawa ng mga krimen. Dahil sa hindi maikakailang ebidensya, inamin ng bodyguard na mayroon siyang relasyon kay Sena at ang pag-install ng kamera ay inutos ni Sena. Nagbigay pa si Yang Won ng ebidensya na nagpapakita ng lahat ng krimen ni Sena mula sa panununog hanggang sa pandaraya sa siguro. Sa huli, nakumbinsi ang bodyguard at pumayag siyang maging saksi sa pulis. Sa istasyon ng pulis, pagkatapos ng labanan sa pag-iisip, biglang binawi ng bodyguard ang kanyang testimonya. Sinabi niya na ang pag-install ng kamera sa bahay ni Yang Won ay hindi inutos ni Sena kundi personal na aksyon niya. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, napawalang sala si Sena at paglabas niya sa istasyon ng pulis, nakilala niya si Jae-jin. Gusto ni Jae-jin ng sagot kung tinuring ba siya ni Sena bilang isang piyesa sa laro mula pa sa simula. Sumagot si Sena na anuman ang proseso, tinulungan niya si Jae-jin na matuklasan ang buhay na gusto niya talaga. Nagbanta si Jae-jin na iulat sa pulis ang pag-atake ni Sena kay Dr. O sa villa noong araw na iyon. Gayunpaman, binaligtad ni Sena ang sitwasyon at pinaratangang si Jae-jin ang sumakit kay Dr. O. At siya naman ay nagkaroon ng guni-guni dahil sa sobrang takot nang makita si Zero. Idinagdag pa ni Sena na anuman ang iyong imbestigahan, wala akong ginawang mali at ang iyong pamilya ay mas masama kaysa sa akin pagdating sa mga krimen. Habang nakikipagtalo si Jae-jin kay Sena, nakatanggap si Yang Won ng tawag mula sa kanyang anak at dali-dali siyang bumalik sa studio. Naroon din ang nobya ng kanyang anak at hiniling nila pareho kay Yang Won na payagan silang mag-aral sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Matyagang sinuri ni Yang Won na sila ay mga mag-aaral pa at hindi pa kayang alagaan ang isang sanggol. Ang tamang pagpipilian ay manganak muna at pagkatapos ay mag-aral sa ibang bansa. Dahil hindi nakuha ang pahintulot ni Yang Won, umalis ang dalawa na nabigo. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Yang Won ng mensahe mula kay Sena na may nilalamang ang lihim ng iyong anak ay talagang buntis ba. Nagpasya si Yang Won na makipag-usap ng lantaran sa kanyang anak at igagalang niya ang lahat ng desisyon nito. Ngunit dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang anak matapos makatanggap ng banta, umaasa siyang hindi magtatago ng anuman ang kanyang anak. Nang makita ang pagmamalasakit sa mata ng kanyang ina, nag-alinlangan ang kanyang anak at ibinunyag ang lihim. Ang kanyang nobya at ang pagbubuntis ay parehong peke. Ginawa nila ito para lang
siyang makapunta sa ibang bansa sa lalong madaling panahon para makasama ang taong mahal niya at ang taong iyon ay isang lalaki. Medyo nagulat si Yang Won nang marinig ang kwento ng kanyang anak. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon, niyakap ang kanyang anak at inaliw siya at iginalang ang desisyon nito. Kasabay nito, nagkaroon ng matinding argumento sina Sagang at Jae-jin. Hindi na makayanan ni Jae-jin na ginagamit ng kanyang ina ang pag-ibig para kontrolin ang kanyang isipan. Hindi naman ako ang totoo mong anak, bakit mo ako ginaganito? Hindi inasahan ni Sagang na malalaman ni Jae-jin ang lihim na ito at sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng mukha ng pagkatalo. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Won kina Jae-jin at sa kanyang biyenan ang tungkol sa biseksualidad ng kanyang anak. Ang unang reaksyon ng kanyang biyenan ay pigilan ito dahil ayaw niyang tiisin ng kanyang apo ang paghuhusga ng lipunan. Gayunpaman, ayaw ng mag-asawang Yang Won na ma-pressure ang kanilang anak mula sa pamilya dahil lang sa kanyang sexual orientation. Nakipag-usap si Jae-jin sa kanyang anak at nang matanggap ang pag-unawa at suporta mula sa kanyang mga magulang, gumaan ang pakiramdam ng anak. Dati, sinabi ng nakababatang kapatid ni Jae-jin sa kanyang anak na ang isang taong tulad ni Yang Won ay tiyak na hindi kailanman maiintindihan siya at ngayon, mali ang mga sinabi ng nakababatang kapatid. Nakipag-usap si Jae-jin sa nakababatang kapatid na iyon at tinanong siya kung bakit niya sinabi ang gayong mga bagay sa kanyang anak. Mayroon ding lihim si Jae-jin na hindi niya maibunyag kay Yang Won. Mukhang ang lihim ni Jae-jin ay pareho sa kanyang anak na may kinalaman sa biseksualidad. Tinanong ng nakababatang kapatid si Jae-jin kung naaalala pa niya kung paano sila nagkakilala. Galit na hinawakan ni Jae-jin ang kwelyo ng nakababatang kapatid at akmang sasaktan niya ito at itinulak siya ng nakababatang kapatid at tumawa ng malakas. Sa isa pang pag-unlad, nakatanggap si Yang Won ng mensahe mula kay Sena na naglalaman ng isang link na papunta sa social media account ng kanyang anak at ng kanyang nobyo. Mayroong maraming mga matatamis na larawan ng kanilang dalawa doon. Sa sandaling ito, tinawag ni Sena si Yang Won at sinabi na isa sa publiko niya ang lihim na ito sa isang live broadcast at kung gusto niyang pigilan ito, dapat siyang pumunta at hanapin siya. Pumunta si Yang Won sa address na ipinadala ni Sena at nagulat siya nang makita ang kanyang biyenan doon at sa tabi niya ay ang walang buhay na katawan ng bodyguard. Yumuko si Yang Won upang suriin ang kalagayan ng kanyang biyenan, ngunit bago pa man sila makapag-usap, tumunog ang sirena ng pulis. Pumasok ang pulis at kinumpirma na wala na ang bodyguard sa tabi nila at dinala ang dalawa sa istasyon bilang mga suspect. Si Sena, na dumating sa pinangyarihan, ay dumaan sa harapan ng matandang pulis at sinulyapan siya. Sinadya niyang iligaw ang kanyang biyenan na umamin sa krimen at gusto niyang sisihin si Yang Won bilang kasabwat. Mahigpit na naniniwala si Yang Won na ang kanyang biyenan ay hindi maaaring ang salarin. Kinumpirma din ng biyenan na dumating lamang si Yang Won sa pinangyarihan matapos na wala na ang bodyguard. Nanindigan ang biyenan na dumating si Yang Won nang maging matino na siya. Sa huli, napatunayan ni Yang Won ang kanyang pagiging inosente at pinalaya siya. Nakilala ni Yang Won ang kanyang biyenan at maingat na inalala ng biyenan ang mga kaganapan noong nakaraang gabi. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sena na nagsasabing ibubunyag niya ang lihim ng kanilang pamilya. Sinisi ng biyenan ang kanyang sarili sa hindi niya maayos na pag-asikaso kay Sena at nagpasya siyang harapin siya mag-isa. Ngunit pagpasok niya, biglang may tumakip sa kanyang bibig mula sa likod. Lumaban siya at sumigaw sa sakit ang taong iyon at boses iyon ng isang lalaki. Nahilo at nawalan siya ng malay at nang magising, nakita niya na may hawak siyang sundang na puno ng siro sa tabi ng katawan ng bodyguard na wala na. Pinaghihinalaan ng biyenan na hindi ang bodyguard ang sumalakay sa kanya. Sinuri ni Yang Won na gayunpaman, ang bodyguard ay wala na at nagpapakita ito na ang taong nanakit sa bodyguard ay hindi si Sena at tiyak na ibang tao ang salarin. Batay sa mga kwento ng detective, hinulaan ni Sagang na ang salarin ay tiyak na wala sa mga natukoy na suspect na nangangahulugang malamang na ang taong hindi nila inaasahan. Pagkatapos ayusin ang lahat, nangako si Yang Won na mahuhuli niya ang salarin upang mailigtas ang kanyang biyenan. Dahil sa kagustuhang protektahan ang kanyang pamilya, handa siyang tiisin ang lahat para hindi maapektuhan si Yang Won. Masayang-masaya si Yang Won dahil dito. Pinrotektahan ni Ejin si Yang Won mula sa mga reporter at umuwi sila. Lumuhod siya sa harap ni Yang Won na nagsisisi sa krisis na kanyang nilikha at kung gusto ni Yang Won na umalis, hindi niya ito pipigilan. Tinulungan ni Yang Won si Ejin na tumayo at wala na siyang oras para alagaan ang kanilang relasyon. Ang kailangang gawin ngayon ay hulihin si Sena at iligtas ang kanyang biyenan at umaasa siyang makakabawi si Ejin at makikipaglaban sa tabi niya. Ang kapatid ni Yang Won at ang tiyahin ni Ejin ay agad na tumakbo pagkakita sa balita tungkol sa krimen ni Sagang. Sa sandaling iyon, dumating din ang pulis upang mag-imbestiga at tinanong ang bawat isa tungkol sa kanilang mga opinyon kay Sagang. Ang tiyahin ni Ejin ay karaniwang hindi magkasundo sa biyenan, ngunit sa mahalagang sandaling ito, pinili niya ang panig ng biyenan at naniwala na hindi siya maaaring isang masamang tao. Nagbigay din ang katulong ng kanyang pahayag na bagaman medyo mayabang ang biyenan, siya ay isang taong malamig sa labas, ngunit may mainit na puso at ilang beses na ring tumulong sa kanyang pamilya kapag sila ay nahihirapan. Nag-imbestiga pa rin ang pulis nang biglang dumating ang nakababatang kapatid. Sinabi niya sa pulis na siya ang tutor ng anak ng pamilya at medyo pamilyar siya sa pamilya ni Yang Won. Nakita niya si doktor o na tumatakbo palabas mula dito
ito na lumuluha. Bago pumunta upang magulat sa pulis, nakipagkita siya kay Dr. O at iminungkahi na laging kinokontrol ng biyenan ang isip ni Eugene. Kung mahatulan ang biyenan, walang sinuman ang makakapigil kay Dr. O at Eugene. Pinayuhan niya si Dr. O na samantalahin ang pagkakataong ito at sa payo ng nakababatang kapatid, nagpa siya ang pulis na tanungin si Dr. O. Ibinunyag ni Dr. O na sinuportahan siya ni Sagang para lang gamitin ang kanyang trabaho bilang doktor upang tulungan si Eugene sa kanyang mga operasyon. Kinumpirma ni Dr. O na si Sagang ay isang taong hindi pipili ng paraan para makamit ang kanyang mga layunin at maaaring siya ang salarin. Habang nanggugulo ang nakababatang kapatid sa likod, binigyan ni Eugene si Yang Won ng mahalagang pahiwati. Mukhang may problema ang nakababatang kapatid at ibinahagi ni Eugene kay Yang Won ang sinabi ng nakababatang kapatid sa kanyang anak. Pinaghihinalaan niya na sinasadya ng nakababatang kapatid na sirain ang relasyon ni Yang Won at ng kanyang anak. Ibinunyag din niya ang tunay na pagkatao ng nakababatang kapatid kay Yang Won. Ang nakababatang kapatid ay dating nakatanggap ng psychological counseling sa psychiatric clinic kung saan siya nag-counseling. Pareho silang nag-aral ng medisina, ngunit hindi makahawak ng scalpel dahil sa parehong mga pressure at naisip niyang marami silang pangkalahatang paksa na pag-usapan. Ngayon, pagtingin sa likod, naramdaman ni Eugene na ang paglapit sa kanya ay isang bitag lamang na maingat na inilatag ng nakababatang kapatid. Naalala ni Yang Won ang mga katangian ng salarin na inilarawan ng kanyang biyenan at naisip niyang kahina-hinala ang nakababatang kapatid kaya hiniling niya kay Eugene na mag-imbestiga pa tungkol sa nakababatang kapatid. Pagdating ni na Eugene at ng iba pa sa lugar kung saan nag-intern si nakababatang kapatid, natuklasan nila na ginamit ng nakababatang kapatid ang pangalan ng ibang tao upang magpanggap na medikal na estudyante. Nang matanggap ni Yang Won ang balitang ito, naisip niya na sadyang lumapit si nakababatang kapatid at si Sena kay Eugene na may ilang layunin. Ang mga kilos ng dalawa ay may maraming hindi pangkaraniwang pagkakatulad. Si Sena ay may isang baluktot na mentalidad tungkol sa trabaho ni Yang Won sa family counseling at baka gayon din si nakababatang kapatid. Naghahanap si Yang Won ng mga medical na record ng mga pasyente na may mga problema sa pamilya na katulad ni Sena at nakita niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Jae Hwan. Noon, dinala ng ina ni Jae Hwan ang bata sa pagpapayo dahil hindi siya sumusunod at araw-araw na punong-puno ang kanyang katawan ng mga benda. Nakita ni Yang Won ang mga sugat sa pulso ng ina ni Jae Hwan at pinaghihinalaan niya na ang problema ng bata ay nagmula sa kanyang pamilya. Dali-dali itong itinanggi ng ina at hinila si Jae Hwan. Sinubukan ni Yang Won na hikayatin ang ina na huwag nang magpatuloy na tiisin ito. Dahil kung hindi magbabago ang mga magulang, hindi rin magbabago ang bata. Sa kabilang banda, pumunta si Eugene sa simbahan kung saan nagbubuluntaryo si Sena para mag-imbestiga. Nakita niya na bukod kay Sena, mayroon ding lalaki na nagngangalang Thomas na madalas na pumupunta rito. Biglang napagtanto ni Eugene na si Thomas ay si nakababatang kapatid. Ipinahayag ng madre na si Thomas ay lumaki rin dito at ang kanyang tunay na pangalan ay Tae Hwan. Agad na ipinagbigay alam ni Eugene ang balitang ito kay Yang Won. Pinaghihinalaan ni Yang Won na ang nakababatang kapatid ay si Jae Hwan talaga. Bigla siyang naalala nang umalis ang ina ni Jae Hwan at nakita niyang may kasama siyang dalawang bata at si Jae Hwan at Tae Hwan ay kambal. Samantala, nakatanggap si Yang Won ng mensahe mula kay Manager Huang. Si Amy C. Huang, sa pagsisikap na iligtas ang kanyang biyenan, ay nag-imbestiga sa mga estranghero na pumapasok at lumabas sa kalapit na villa. Batay sa paglalarawan ng mga taga-baryo, iginuhit niya ang larawan ng taong ito. Nasindak si Yang Won nang makilala niya na ang nasa retrato ay ang kanyang junior, si Tae Hwan. Nakatanggap si Sena ng tawag mula sa madre na nagpapaalam sa kanya na iniimbestigahan siya ni Eugene at si Tae Hwan, ang kanyang nakababatang kapatid. Sinisi niya si Tae Hwan sa kanyang pabigla-biglang pagkilos na sumisira sa kanyang mga plano at pinapaalalahanan siya na kung wala siya, hindi siya makakapaghiganti. Naalala ni Tae Hwan nang mapanood niya si Yang Won sa Gi, nagnalit siya sa galit. Noong oras na iyon, lumitaw si Sena sa tabi niya at sinabi sa kanya na kung gusto niyang maghiganti, kailangan niya ng bagong buhay. Nakahanap si Sena ng isang bagong bahay para sa kanya, bumili ng mga bagong damit at binago siya mula sa isang mahirap na manggagawa tungo sa isang intelektual. Mula noon, nagtulungan sina Tae Hwan at Sena hanggang sa araw na ito. Ngayon, sa utos ni Sena, umalis agad si Tae Hwan para iwasan ang gulo. Nang paanda rin ang kotse, nakatanggap siya ng hindi inaasahang text message mula sa anak ni Yang Won. Sinabi ng anak ni Yang Won sa kanya na hindi siya tinatanggap ni Yang Won at nakiusap na tulungan siya. Naisip ni Tae Hwan na naabot na niya ang kanyang layunin, masaya siyang bumaba sa kotse at pumunta sa bahay ni Yang Won. Ngunit hindi niya alam na ito ay isang pakana ni Yang Won upang ilabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Samantala, nakatanggap ang pulisya ng isang tawag na nagsasabing natagpuan na nila ang tunay na salarin sa kaso ng pagpatay sa villa. Agad na pumunta ang pulisya sa ibinigay na address. Sa puntong ito, nasa loob si Sena ng silid na nag-set up ng crime scene. Masayang dumating si Tae Hwan sa bahay ni Yang Won, ngunit si Yang Won lang ang naghihintay sa kanya. Naon ni Yang Won ang voice recorder sa kanyang telepono bago pa man. Tinanong ni Tae Hwan ang tungkol sa anak ni Yang Won, ngunit sinabi ni Yang Won ang katotohanan. Si Tae Hwan ay ipinanganak sa isang simbahan ng ulila, ngunit nagkunwari na siya ay si Si, isang estudyante mula sa Korean University. Ngunit sa katotohanan, siya ay ang kambal na kapatid ni Jae Hwan. Si Tae Hwan, isang lalaki na tinawag ng kanyang nobya sa villa. Nakita niya ang
bote ng red wine sa mesa at naisip na gusto siyang itoast ng kanyang nobya. Hindi inaasahang may pumigil sa kanyang bibig mula sa likod at pinatulog siya. Hawak ng nobya niya ang isang kutsilyo at malamig na pinaplano siyang itumba. 3 araw na ang nakakaraan, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sina Sena at Si sa kung paano haharapin ang lihim ng anak ni Yang Won. Pinili ni Si na ilantad ito sa publiko. Gusto niyang personal na masaksihan ang paghihirap at pagbagsak ni Yang Won. Samantala, gusto ni Sena na pahirapan si Yang Won ng paunti-unti. Walang limitasyon ang imahinasyon ng tao. Gusto niyang dahan-dahang maglabas ng mga pahiwatig na magbibigay kay Yang Won ng pagdurusa sa pamamagitan ng pag-iisip at paghihintay. Nang makita niya si Sena na humahawak ng kutsilyo na may masasamang mata, si Si ay walang pagpipilian kundi sumunod sa plano ni Sena. Tinawag ni Sena ang mga security guard sa villa at hinayaan si Si na patulugin ang mga security guard mula sa likod. Pagkatapos nito, walang awa niyang pinatay ang security guard na laging nagbibigay ng kanyang buhay para sa kanya gamit ang kutsilyo. Gumawa si Sena ng peking crime scene para sa orihinal na krimen. Gusto niyang ilagay ang sitwasyon na ang security guard ay sinibak ni Yang Won. Kaya dahil sa galit, nagkaroon sila ng labanan at hindi inaasahang nasaktan siya ni Yang Won. Hinihayaan niya si Si na linisin ang crime scene. Naramdaman ni Si na sa wakas ay oras na para kumilos siya. Ipinilit niya na mas epektibo ang pagwasak sa pamilya ni Yang Won kaysa sa direktang pagharap sa kanya. Kaya nagpadala siya ng text message kay Sagang at nang dumating ito sa crime scene, pinatulog niya ito at pagkatapos ay ginawa niya ang peking crime scene na si Sagang ang nanakit sa security guard. Napanood ni Sena ang video ni Yang Won at ng kanyang biyena na inaaresto, kaya nalaman niyang hindi sinunod ni Si ang kanyang utos. Upang makatakas sa pagiging suspect sa krimen, kailangan niyang alisin ang kanyang ginagamit na Si. Inayos niya ang crime scene sa kwarto. Matapos gawin ang lahat, inireport niya sa pulisya ang tungkol sa tunay na salarin sa villa. Natagpuan ang kontrata sa pag-upa na nakasulat ang pangalan ni Si at lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Inabisuhan ng pulisya si Yang Won na natagpuan na nila ang tunay na salarin. Sinabi ni Yang Won na alam niya ang paraan para mahuli si Si. Pagkatapos ay nakatanggap si Si ng text message mula sa anak ni Yang Won at lumitaw sa bahay ni Yang Won. Tinawag ni Yang Won ang tunay na pangalan niya at inilantad na siya ang nagpatulog sa kanyang biyenan sa villa. Kinwestiyon niya kung ang kanyang galit ay dahil sa nangyari 16 na taon na ang nakakaraan. Naalala pa rin ni Yang Won ang kambal na kapatid niya at ang nanay niya noon at inakala niya na babalik sila. Nang marinig niya iyon, biglang binali ni Si ang family portrait ni Yang Won. Pinulot niya ang basag na salamin sa sahig at sinisi si Yang Won sa lahat ng nangyari. Habang nagsasalita siya, gusto niyang saktan si Yang Won, ngunit dumating si Jae-jin at tinumba si Si sa gitna ng kagipitan. Kinuha ni Yang Won ang lampara sa mesa at pinalo ang ulo niya na nagpagalit kay Si at tumumba si Yang Won. Nang makita na hindi maawat ng mag-asawa ang isagi-isa, biglang tumunog ang alarma. Takot na tumakas si Ti, ngunit hinarang siya ng nakababatang kapatid ni Yang Won sa labas. Kaya, dinala si Ti sa istasyon ng pulis. Nalaman din ni Yang Won na ang pamilya ni Ti, maliban sa kanya, ay namatay na. Kinausap ni Yang Won si Ti dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyari noon. Sinisi ni Ti si Yang Won sa lahat ng nangyari. Nalaman na pagkatapos ng 3 pamilya na umuwi noong gabing iyon, ang tatay niya ay uminom at naging mainit ang ulo. Pinrotektahan sila ng nanay niya at sinabi ni Yang Won na ang lahat ay kasalanan ng kanyang asawa. Dahil sa kanilang mga anak, kailangan niyang magbago at ang paglaban ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon ng tatay niya. Hindi na kayang tiisin ng nanay niya ang walang katapusang paghihirap kaya kinuha niya ang isang kutsilyo at planong saksakin ang kanyang asawa sa gabi. Ngunit hindi inaasahang naunahan siya ng kanyang asawa. Pumasok ang tatay niya sa kwarto ng mga bata na may dalang kutsilyo at mabilis na tumakas si Ti Juan kaya siya ay nakaligtas. Laging iniisip niya na kung hindi sinabi ni Yang Won ang mga bagay na iyon sa nanay niya, hindi sana siya nagbago at hindi sana nawasak ang kanilang pamilya. Hindi makumbinsi ni Yang Won ang sukdulang pag-iisip ni Ti Juan. Ang kaya niya lang ay sabihin sa kanya na siya ay isang manika lang sa kamay ni Sena at ngayon ay itinapon na siya. Hindi makapaniwala si Ti Juan na ganito ang trato sa kanya ni Sena. Matapos mahuli si Ti Juan, nagplano ang magbiyenan kung paano haharapin si Sena. Nagbigay si Sagang ng isang detalyadong pagsusuri at deduksyon. Ang taktika ni Sena ay targetin ang mga taong nakapaligid sa kanila at gawin silang kanyang mga kaalyado. Ngayon, kailangan nilang bigyang pansin ang bawat galaw ng mga nasa paligid nila. Pagkatapos ng maraming nangyari, pumunta si Ejin sa ospital. Gusto niyang opisyal na umalis sa ospital at ipaubaya ito kay CEO. Ngunit si CEO na gustong makuha si Ejin ay nag-ilusyon pa rin na ililigtas niya si Ejin mula sa kanyang pamilya. Binantaan pa niya si Ejin na kung hindi siya susunod, ibubunyag niya ang operasyon ng pagpapalaglag. Wala nang kinatatakutan si Ejin, kaya hindi na siya makokontrol ng issue tungkol sa pagpapalaglag. Pagkaalis ni Ejin, labis na nagalit si ECO. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Sena at dahan-dahang kinumbinsi siya. Siya ang nag-oopera, ngunit si Ejin ang pinupuri at isinakripisyo niya ang lahat ng hindi nakuha ang gusto niya. Kung masisira ang pamilya ni Yang Won, siguradong pupuntahan siya ni Ejin. Nahulog si ECO sa bitag ni Sena at sinabi sa media na pinondohan siya ni Sagang upang gawin ang operasyon para kay Ejin. Napanood ng anak ni Yang Won ang balita
balita at nagalit siya sa ginawa ng kanyang ama at hiniling kay Eugene na panindigan ito. Kalmadong tinanggap ni Eugene ang lahat at nagdesisyong matapang na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Sa sandaling ito, ipinagbigay alam ng kanyang assistant kay Yang Won na may nag-anunsyo sa media na magsasagawa si Yang Won ng press conference sa alas 5 ng hapon at may nagpadala pa ng anonymous na pakete. Alam ng buong pamilya na ito na naman ay isang panlilin lang ni Sena nang buksan nila ang pakete at makita ang mga nakakatakot na bagay sa loob. Hinihingi ni Sena na gawin ni Yang Won ang kanyang sinasabi at pilitin si Yang Won na aminin na lagi siyang nagpapagamot sa mga pasyente, ngunit itinago ang problema ng sarili niyang pamilya. Kasama na ang pangyayari na ang ama ni Yang Won ay sinaktan ng biyenan niyang lalaki hanggang sa namatay. Alam ni Yang Won na kung hindi niya susundin ang sinabi ni Sena, ilalabas nito ang lihim ng kanyang anak. Ayaw niyang mapunta ang kanyang anak sa isang mapanganib na sitwasyon. Matapang na humarap ang kanyang anak at ayaw na maging dahilan para magkompromiso ang kanyang ina. Hanggang may suporta siya sa pamilya, hindi siya natatakot sa mga chismis ng labas na mundo. Matagal na nag-isip si Yang Won at dumating sa press conference sa takdang oras. Dumating din si EKO dito, naghihintay na makita si Yang Won na maging isang biro. Kasabay nito, pinapanood din ni Sena ang lahat ng kanyang pinaghirapan na inayos sa G-screen. Sa harap ng media, binasa ni Yang Won ang bawat salita na hiniling ni Sena. Ngunit pagkatapos ay pinunit niya ang manuskrito at sinabi ng direkta na ang mga nakasulat ay pinilit sa kanya ni Sena gamit ang lihim ng kanyang pamilya. Sunod, ipinakita niya ang larawan ni Sena sa malaking screen at inilantad ang krimen ng pagsunog ng isang buong pamilya. Hindi lang iyon, nanakit din siya ng 3 asawa upang makuha ang insurance ni Sena. Ipinahayag ni Yang Won na dapat mahuli si Sena. Hindi inaasahan ni ACO na si Sena ay isang serial killer at natakot siyang uminom ng gamot para kumalma. Lumabas si Sena na may masamang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang nagpapahiwatig na mayroon pa siyang mas malang taktika. Ilang sandali pagkatapos, nakatanggap si Yang Won ng tawag mula sa kaklase ng kanyang anak na sinasabing nawala ang kanyang anak pagkatapos pumunta sa banyo. Dali-daling tinawagan ni Yang Won ang kanyang anak, ngunit si Sena ang sumagot. Samantala, pumunta si Sagang sa istasyon ng pulis upang makipagkita kay Tae-hwan. Bago ito, nakatanggap na si Tae-hwan ng isang maliit na papel na itinago ni Sena sa kanyang lunchbox na nangangako na ilalabas siya. Ngunit hinihingi niya na tulungan siyang magpalipas ng oras at hindi siya dapat umamin sa krimen. Para mapilit si Tae-hwan na umamin, patagong binuksan ni Sagang ang voice recorder sa kanyang telepono bago pa man dumating si Tae-hwan sa kwarto. Nang dumating si Tae-hwan, sinabi niya na siya ang nagbigay sa kanya ng gamot at sinisi siya. Ang dahilan ay ang security guard na matagal nang nakatira sa bahay niya ay laging gumagamit ng pabango, kaya laging may amoy ang kanyang katawan. Ngunit ang salarin na umaatake sa kanya noong araw na iyon ay mabaho. Lumapit ang pulis at inamoy si Tae-hwan at tinanggap na may amoy ito. Agad na nahulog si Tae-hwan sa bitag at nalilitong ipinaliwanag na maliwanag na nakasuot siya ng protective gear noong araw na iyon, kaya hindi siya dapat mabaho. Umiti si Sagang at ibinigay ang audio recording, kinumpirma na siya ang sumakit sa security guard. Dali-daling itinanggi ni Tae-hwan ang krimen at sinabi na si Sena ang sumakit sa security guard at iyon mismo ang gusto ni Sagang. Sa pag-amin ni Tae-hwan, inutusan ni Sagang ang pulisya na humingi agad ng search warrant at arrest warrant para kay Sena. Napagtanto ni Tae-hwan na nahulog siya sa bitag ni Sagang, ngunit huli na ang lahat. Si Sena ay namimili sa supermarket at pinag-uusapan siya ng mga tao sa paligid tungkol sa kaso. Upang maiwasan na makilala, tinakpan niya ang kanyang mukha at dali-daling umalis. Sa sandaling iyon, nakita niya ang anak ni Yan Guan at ang kanyang kaklase. Para makapaghiganti, sinamantala niya ang pagpunta ng anak ni Yan Guan sa banyo para patulugin at kidnapin siya. Labis na nalungkot si Yan Guan nang mabalitaan niya na kinidnap ni Sena ang kanyang anak. Nagbabala si Sena kay Yan Guan na kung maglakas loob siyang mag-report sa pulis, agad niyang sasaktan ang kanyang anak. Hindi nagtagal, nagpadala si Sena ng isang video. Sa video, ibinubuhos ni Sena ang gasolina sa anak ni Yan Guan at binantaan siya na kailangan niyang pumunta sa villa ng mag-isa bago sumikat ang araw. Kung hindi, ipipindot niya ang telepono para i-on ang electronic ignition switch sa sahig at lulubog sa apoy ang anak ni Yan Guan. Para siyang baliw na gustong tumakbo agad sa villa, kaya pinipilit siyang kalmahin ng kanyang biyenan. Sa video, malinaw na ang anak ni Yan Guan ay nakakulong sa basement. Ngunit walang basement ang villa na nagpapatunay na wala roon ang anak ni Yan Guan. Tinipon ni Sagang ang lahat para suriin ang mga pahiwatig. Sinabi ni Sena na kung magre-report sa pulisya, mamamatay ang anak ni Yan Guan ng mag-isa. Ibig sabihin nito ay ang lugar na kinukulungan niya ay napakalayo. Ang lumang bahay ni Sena at ang simbahan ng Ulila ay mga posibleng lokasyon. Naghiwalay ang lahat upang kumilos, si Yan Guan ay naghihintay sa labas ng villa para sa balita. Hinalughog ni Zijin ang bawat sulok ng simbahan ng Ulila, ngunit wala pa ring makitang bakas ng bata. Nag-report siya kay Yan Guan na malapit nang sumikat ang araw. Natakot si Yan Guan na lalo lang magagalit si Sena kung magpapaliban pa siya. Kaya, bumaba siya sa
sasakyan at pumasok sa villa na binuhusan na ni Sena ng gasolina. Hawak niya ang lighter at tinanong si Ian Guan kung tinuring siyang halimaw ng kanyang pamilya, iniwan siya, at kung nagpa-counseling siya. Sinabi ni Ian Guan na kung may problema sa pamilya, dapat putulin ang relasyon. Ngunit sinaktan ng kanyang biyenan ang tatay ni Ian Guan at niloko siya ng kanyang asawa, kaya bakit hindi umalis si Ian Guan? Hindi naniniwala si Sena na hindi kailanman iiwan ng pamilya ang bawat isa. Dahil hindi kailanman sinubukan ng kanyang pamilya na intindihin siya, sinabi nilang kasalanan niya ang kanyang sirang mentalidad. Sa puntong ito, sinubukan ni Ian Guan na kumbinsihin si Sena na ang kanyang sariling pagkamatigas ang ulo ang dahilan kung bakit siya iniiwan ng kanyang pamilya ngayon. Umaasa si Ian Guan na hihinto siya bago pahuli ang lahat at handa siyang tulungan si Sena. Mukhang namanipula at kumalma ang isipan ni Sena. Nagpatuloy si Ian Guan sa pangumbinsi na matatapos ang lahat kung papakawalan lang ni Sena ang kanyang anak. Ngunit mukhang kabaliktaran ang epekto ng pagbanggit sa dalawang salitang anak. Agad na bumalik sa katinuan si Sena at naghamon na kung hindi kayang putulin ni Ian Guan ang relasyon sa kanyang pamilya, siya ang gagawa nito para sa kanya. Sa sandaling iyon, balak ni Sena na gawin ang kanyang nais sa telepono. Nagpanik si Ian Guan at dali-daling sumugod upang pigilan siya, ngunit hindi inaasahang nahulog ang lighter sa kamay ni Sena. Nag-agawan ang dalawang babae sa telepono, ngunit sa huli ay nakuha pa rin ito ni Sena. Mayabang at nananalo siyang dahan-dahang pinindot ang pindutan sa telepono. Ginambala nito ang pag-iisip ni Ian Guan na nagpaiyak sa kanya sa desperasyon. Biglang, sa sandali ng buhay at kamatayan, nag-text ang biyenan niya kay Zijin at sinabi na ligtas na ang kanilang anak. Dali-daling sumugod si Zijin at sinabi sa asawa niya na ligtas na ang kanilang anak. Sa puntong ito, nakahinga na rin si Ian Guan at kumalma. Ngunit ang apoy ay lumalaki na ngayon at gusto ni Ian Guan na iligtas si Sena. Mukhang desperado si Sena at ayaw umalis kaya nanatili siyang nag-iisa at lumilipad sa gitna ng apoy. Nawala ng malay si Ian Guan sa mga kamay ng kanyang asawa dahil sa pagkapagod at hinila siya ng kanyang asawa palabas ng bahay patungo sa kaligtasan. Nang magising si Ian Guan, nakita niya ang sarili sa ospital at ang kanyang anak na nakaupo sa tabi niya. Masaya siyang niyakap ang kanyang anak at sa wakas ay nabunutan ng tinik sa dibdib. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Ian Guan na magtanong tungkol sa kalagayan ni Sena. Sinabi ng kanyang biyenan na namatay si Sena sa apoy. Sa sandaling ito, galit na pumasok si EC o sa silid ng ospital at kinuwestiyon si Sigang. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit tinatanggap pa rin ni Sigang si Ian Guan bilang kanyang manugang. Kung gayon, bakit hindi tinanggap ang isang tao na perpekto at tumulong ng husto kay Zijin sa kanyang trabaho? Walang magawa at umiiyak na sinumbatan ni AC o si Sigang at tila nawawala na siya sa kanyang isip. Kumuha siya ng isang surgical knife na nakatago sa kanyang balat at sumugod kay Sigang. Gayunpaman, hindi na tinag si Sigang at patuloy na pinagsabihan si ECO. Dahil sa matinding pagkabigla, natumba si ECO sa sahig at nawala ng malay. Sa loob ng panahong iyon, si Sigang ang laging nasa tabi niya para alagaan siya hanggang sa magising siya. Matapos kumalma, unti-unting naintindihan ni ECO ang sitwasyon. Sa katunayan, gusto lang niya ng posisyon para magkaroon ng pamilya at hindi naman talaga siya in love kay Zijin. Mahinahong inaliw ni Sigang si ECO at niyakap siya. Sa wakas ay natapos na ang lahat at bumalik na ang payapang buhay. Si Zijin ay nakaupo na humihingi ng tawad sa kanyang asawa at umaasang bibigyan siya nito ng pagkakataong magbago. Ngunit ang pagpapatawad ay madali lang. Ang mahalaga ay ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay hindi na maibabalik tulad ng dati. Iminungkahi ni Yang Guan sa kanyang asawa na itabi muna ang pag-iisip na mamuhay para sa iba. Pagkatapos, nagkaroon ang buong pamilya ng isang masarap na hapunan sa bahay. Matapos ang mga trahedyang ito, unti-unting napagtanto ni Sigang ang ilang bagay. Noon, lagi niyang iniisip na ang isang masayang pamilya ay dapat na magkasama sa hapagkainan. Lagi niyang gusto na ang bawat miyembro ay mamuhay ayon sa kanyang ideolohiya. Samantalang ang bawat individual ay isang hiwalay na nilalang na may sariling mga hangarin. Pinilit silang lahat na unahin ang pamilya sa lahat ng bagay. Kaya, ipinahayag niya sa buong pamilya na mula ngayon, ang bawat isa ay aalis sa bahay na ito at mamuhay ayon sa kanilang mga pangarap. Pagkatapos ng huling hapunan, inayos ni Sigang ang kanyang mga gamit at umalis sa bahay upang mamuhay ayon sa kanyang mga pangarap. Dumating din si Jae-jin sa Korean Medical Association upang aminin ang kanyang pagpapanggap sa pag-oopera sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, nagbitiw siya sa ospital upang magbukas ng isang sentro ng pangangalaga para sa mga inabandonang aso at pusa. Para sa kanya, ang mga sandaling ito ay napakahalaga dahil matagal na itong pangarap niya. Samantala, si ECO ay nakalaya na mula sa kanyang pagkaobsesyon at nakahanap ng tunay na pag-ibig. Masayang-masaya silang dalawa at naniniwala siya na ito ay magiging isang pamilya na magbibigay sa kanya ng proteksyon habang buhay. Tuloy pa rin si Yang Won sa kanyang trabaho bilang isang psychological consultant. Ngayon, mayroon siyang isang espesyal na pasyente na hindi na bago sa kanya,
si Taejuan. Nagbabayad pa rin siya sa kanyang mga kasalanan sa kulungan. Sa kanyang puso, laging may kaunting pagsisisi dahil hindi niya nailigtas si Sena noong araw na iyon. Kaya, gusto niyang bumawi sa kanyang mga pagkukulang kay Taejuan. Bagaman napakadelikado ng matinding pag-ugali ni Sena, ang bawat isa sa mundo ay nagnanais na makatanggap ng pagmamahal. Nakiramay din si Iangwon kay Sena tungkol dito at gusto niyang sabihin kay Sena na karapat-dapat siyang mahalin. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Iangwon, unti-unting napagtanto ni Taejuan ang maraming bagay. Hindi na siya tumuto sa psychological treatment ni Iangwon. Noong araw na iyon, pumunta si Iangwon sa isang bookstore at hindi sinasadyang napansin ang isang espesyal na libro sa sulok. Ang nobelang iyon ay may pamagat na ang ating pamilya. Matapos basahin ang nilalaman, kinumpirma ni Iangwon na ang nobelang ito ay isinulat ng kanyang biyenan. Kahit na hindi niya sinabi kung saan siya pupunta bago siya umalis. Gayunpaman, sa pamamagitan ng nobelang iyon, mabilis na natagpuan ni Iangwon ang kasalukuyang tirahan niya. Hindi niya inaasahan na si Sigang ay namumuhay ng tahimik sa isang bulubundukin na nababalutan ng makapal na niebe. Hindi alintana ang layo, naglakbay si Iangwon sa lugar na ito upang makipagkita sa kanya. Pagkatapos ng isang taon, maaari na silang magkasama at magkwentuhan tungkol sa nakaraan. Lagi nilang sinisikap na panatilihin ang perpektong panlabas na anyo ng pamilya at hindi tinatanggap ang anumang kapintasan. Ngayon na sila ay nakaupo rito, napagtanto nila na ang mga bagay na iyon ay nakakatawa. Biglang may lumapit na lalaki na may hawak na bulaklak at snow. Siya si Amy Hong at binibigyan siya ni Sigang ng isang napakamaayang tingin. Sa puntong ito, unti-unting naintindihan ni Iangwon na kasama niya ang lalaking ito kaya hindi na siya mag-iisa. Masaya siyang humiti at nagpaalam sa kanila bago umalis. Habang naglalakad siya sa niebe ng mag-isa, naaalala ni Iangwon ang kanyang pinagdaanan. Malinaw na siya rin ay nakakulong sa ideya ng isang perpektong pamilya. Habang nagsusumikap ang lahat para sa konseptong ito. Ngunit ano ba talaga ang maituturing na perpektong pamilya? Marahil, ang dapat nating gawin ay tanggapin ang pagiging hindi perpekto. Sa halip na pilitin silang magbago ayon sa kagustuhan ng iba, gawin natin ang mga bagay na gusto natin. Ngayon, ang bawat miyembro ng pamilya ni Iangwon ay may sariling buhay at namumuhay ayon sa gusto nila. Gayunpaman, mananatili silang matatag na pamilya at hindi kailanman maglalaho sa paglipas ng panahon at distansya. Sige na, dito na nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe kayo sa channel para suportahan kami. Salamat sa inyong panonood sa aming channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na pelikula.